Itago mo ko, maawa ka. Huwag mo kong ibibigay sa kanya. Isang dalagang tumakas dahil sama ay nabinenta siya sa isang bilyonaryong walang puso at walang awa. Ginawa siyang alipin, ngunit nang makatakas, ipinangako niyang hindi na siya muling babalik pa kahit na ang ginawa nitong pambababoy sa kanya ay nagbunga ng isang supling. Umalis ka na, Isabel. Huwag kang lilingon. Tumakbo ka lang. Bilis, iha. Umiiyak na sabi ng matandang kasambahay na si Tasing nang buksan nito ang gate ng gabing yon. Maraming salamat po, Manang. Hindi ko po kayo makakalimutan. Maging siya ay tumulo na rin ng luha. Patakbo niyang tinahak ang kalsada patungo sa labas ng exclusive subdivision na yun. Ngunit nang may dumaang sasakyan, mabilis siyang nagtago sa talahiban at nang makitang nakalayo na ang sasakyan, tsaka lamang siya muling lumabas at mabilis na tumakbo. Hinding-hindi na ako muling babalik sa lugar na to. Isinusumpa kita, Zerka. Isinusumpa kita. Hiyaw ng utak niya habang papalayo. Hindi niya sana ito nararanasan ngayon kung hindi dahil sa amain niya na ang tanging mahal lamang ay ang kasino. Nalulong sa pagsusugal ang Hudyo tapos nang walang maipambayad, siya ang ginawang collateral kaya naranasan niyang babuyin at alipin ng isang kagaya ni Zerka. Hanapin ninyo! Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya naibabalik sa akin. Bigla siyang pumasok sa madamong bahagi ng subdivision ng daanan nang makarinig siya ng mga tinig. Hindi pa yun nakakalayo kaya bilis! Hanapin ninyo! Malalagot kayong lahat kapag hindi niyo naibalik si Isabel. Dumagundong ang pangalan niya. Si Zerka ang sumigaw na yun kaya't kahit natakot, hindi man lang siya gumalaw sa pinagtatago ang halaman. Nang makaalis sa mga ito sakay ng kani-kanilang mga sasakyan, doon lamang siya lumabas at pumara ng sasakyan. Mabuti na lang at may perang iniabot sa kanya si Manang Tasing kanina. Hindi niya alam kung saan na siya pupunta ngayon. Hindi na rin siya pwedeng bumalik sa bahay nila dahil sigurado siyang pupunta si Zerka doon at hahanapin siya nito. Manong, saan po tayo? Bigla kasing lumiko ang taxi sa masukal na daanan. Liblib yun, kaya't naaalarma siya. Sandali lang, miss, may pupuntahan lang. Manong, ibaba niyo ako dito. Dito na lang ho ako. Nagpapanik na siya, ngunit inilak ng lalaki ang pintuan ng sasakyan. Saglit lang ito, miss. Hindi rin masakit. Napangisi ito at kita niya iyon sa front mirror. Lumabas pa nga hindi kompletong ngipin, parang si Palito ang hayop. Manong, bitawan niyo ko. Nang buksan nito ang pinto, agad siyang hinila, ngunit nagpumigla siya pero dahil sa pagod kanina't hindi pa kumakain, nangihina nga siya. Miss, walang makakarinig sa'yo rito kaya wag ka nang magtangka pa. Anito at naghubad ng damit, yun ang pagkakataon niya. Sinipa niya ito sa lato-lato nito kaya nagumpugan yun na hindi malaman kung saan babaling. Mukhang nabasag, buti nga sa yung buwisit ka. Pangit na nga mukha mo, pangit pa ugali mo. Kumari pa siya ng takbo hanggang makarating siya sa tulay. Hindi niya alam kung saang lugar yun pero wala na siyang oras upang isipin kung nasan siya ngayon. Tinignan niya at nalula siya sa taas nun. Akmang tatakbo pa sana siya nang makitang palapit na ang taxi driver habang tumatakbo palapit sa kanya. Bumalik ka! Walang yaka! Binasag mo yung balls ko! Sigaw nito sa kanya. Mukhang mahuhuli na nga siya. Kaya't wala nang ibang pagpipilian kundi ang tumalon sa tulay. Bahala na, mamatay man at least malaya na ako. Bulong niya bago pikit matang tumalon sa tubig. Napabalikos ng bangon si Isabel nang magulat sa alarm na siya mismo ang nagset kagabi. Pupungas-pungas siyang bumangon habang naghihikab pa. 6 AM na ng umaga. Kaunting lundag at bend ng biwang bago siya pumasok sa CR para maligo. Mahalaga sa kanya ang araw na to dahil siya na ang bagong may-ari ng elite group na ipinamana sa kanya ng yumaang si Constancia Ambrok. Inaasahan niya na yun. Isang buwan ng patay ang umampon sa kanya at ngayon ang nakatakdang araw para maging official siyang maging president and CEO ng company. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pangyayaring iyon sa tulay. 5 taon na ang nakararaan. Hindi na siya noon umaasa na mabubuhay. Nagpaubayan siya sa agos ng tubig hanggang sa mawalan siya ng ulirat dahil sa kakulangan ng oxygen sa katawan. Hindi siya marunong lumangoy kaya't ano pa nga ang kwenta na patuloy na lumaban. Handa na siya noong mamatay dahil sa isip niya mas mabuti na ang mawala kaysa ang babuyin siya ng hype na taxi driver. Sa isang demonyo na nga siya nanggaling tapos sa demonyo pa rin pala siya napunta. Ang akala niyang kamatayan hindi nangyari nang magising siya sa isang silid.
Hindi siya pamilyar sa napakagandang silid na tila sa mga teledrama lamang niya nakikita. Namamangha siya. Kay Constancia Ambrook ang mansyon na yun. Ang driver nitong si Berto ang nakakita sa kanya nang minsang magawi sila sa isang bahagi ng resort sa Batangas. May ipinatatayo kasi ito noong beach house doon. Walang anak o kamag-anak si Constancia at dahil mag-isa ito, inampun siya ng matanda. Nasa 82 na ito noon nang magkakilala sila. Pero umabot pa ng 5 taon ang pagsasama nila bago ito ginupo ng katandaan. Napakabait ni Constancia, isa itong inang tunay para sa kanya, kaya't minahal niya itong totoo. Pero ang lahat ay hindi rin nagtagal nang maabutan niya si Constancia na hindi na humihinga sa mismong silid nito. Binigyan niya ito ng marangyang libing dahil kahit iyon na lamang ang maibigay niya sa matandang kinilala siyang anak kahit hindi siya nito kaano-ano. Pagkatapos ng magbihis at makapag-ayos, lumabas na siya ng silid. 1 buwan na rin ang nakalipas nang mamatay ang inainahan niya at sa tuwing maaalala niya yun ay isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagagawa niya. Napakalaki kasi talaga ng pasasalamat niya sa paghubog nito sa kung ano siya ngayon. Good morning, ma'am. Tumingin siya sa dining area at nagsisimula ng sumubo si Elias. 5 taon na ito last month at nasa kinder na. Ngunit ang isip nito parang 10 years old na. Masyado itong advance. Hindi niya nga alam kung bakit bihira lamang itong umiti. Hindi rin ito mahilig maglaro dahil mas gusto nitong magbasa ng mga aklat kaysa ang maglaro ng kung ano-ano. Naisip nga niya na mukhang namana ni Elias ang ugali ng ama nito. Good morning, sweetie. Umiti siya bago lumapit sa anak at pinugpog ito ng halik. Stop it, mom. I'm not a baby anymore. Umiwas ito kaya natawa siya. Ganito kasi ito lagi sa tuwing hahalikan niya. Here's your coffee, ma'am. Ma'am, ito yung mga schedules ng meeting nyo this morning. Ma'am, ang tungkol daw po sa construction sa Batangas. Ito po, ma'am, yung pinapahanap ninyong files ng isang stockholders ng company. 3 agad ang lumapit sa kanya. Si Manang Yula, ang sekretary niyang si Cara at assistant na si Bea. Good, ilapag nyo na lang dyan at kumain na muna kayo. Sumabay na rin kayo sa akin patungo sa office. Naupo ang dalawa. Mga dalaga pa ang mga ito at may kanya-kanyang karelasyon. Ma'am, pwede po ba na sa office nyo na lamang ituloy ang mga works po ninyo? Kumunot ang kanyang noo. Why? Kasi naman po, ang house ay hindi working place, mami. Magsasalita pa sana siya nang mabilis na dinampian siya ng halik ng anak niya sa pisngi at mabilis na tumakbo. Bye, ma'am. Napailing na lamang siya. Nasanay na rin kasi siya sa anak niya. Ilang taon na nang takbuhan niya si Zerka. Mukhang hindi naman siya nito hinahanap. Mukhang abala kasi ito sa lumalago at pagpapakilala ng company sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Kagaya niya, isang construction industry rin ang pinapamahalaan nito. Alam niya ang lahat dahil sa 5 taong nawala siya, binantayan niya ito upang hindi sila magkita o mag-cruise ang kanilang landas at pananatilihin niyang ganoon habang siya nabubuhay rito sa mundo. Meeting dismissed. Sabi niya at sabay-sabay na nagtayuan ang lahat ng naroon sa conference room. Napahanga mo ko, Miss President. Napatingin siya sa nagsalita. Si Jane Logan pala na isa sa mga stockholders. Gwapo ito't matangkad, attractive, pero hindi sa kanya. Wala kasi siyang oras para sa mga lalaki. Ang tanging alam lamang niya, kailangan niyang magpursige para mas umunlad ang kumpanyang iniwan sa kanya ni Constancia. Thanks, Mr. Logan. No, drop that, Mr. Jean na lang pwede. Isa pa, stockholder mo ko't hindi tauhan sa kumpanyang to. Nagkibit balikat siya. Okay then, so mauna na ako. Marami pa akong trabahong naghihintay sa opisina ko ngayon. Tatalikod na siya nang muli itong magsalita. Kilala mo ba si Zerka Del Fuego? Natigilan siya at lumingon. Why did you ask? Hindi siya kinakabahan. Para ano, 5 taon na kaya siyang malaya. Dahil na rin sa mga radar niya, madali lang. May kontak siya sa loob ng company nito at ito ang nagsasabi sa kanya ng lahat hanggang sa pag-uwi ng mansyon ng lalaki alam niya. Basta mapera, magagawa mo ang lahat at sa mansyon nito, si Manang Tasing naman ang kanyang mata kaya kampante siya sa lahat ng bagay. Sa tuwing nasasama kasi sa paksa ang Del Fuego Corp, natitigilan ka eh. Napansin ko lang, hindi naman siguro masamang magtanong, right? Sunod-sunod na iling ang ginawa niya. No, of course not. Nag-iingat lang ako dahil last year sila ang nasa pinakatuktok at pumapangalawa lang tayo. But this time, nanguna na tayo at pananatilihin kong nasa tuktok tayo ng tagumpay.
determinado niyang turan. Kung ganun, okay lang ba na imbitahan kita sa birthday ko this evening? Manila Hotel, 7:30 p.m. Nagdadalawang isip siya. Wait, birthday mo? Happy birthday kung ganun. Salamat. Pero ano bang kinalaman ni Zerka sa birthday mo? Takang tanong niya. Nothing, I just wonder kung pwede ka mamaya. Baka kako may something kay ni Zerka kasi imbitado ko rin kasi yun. Agad lumukso ang dugo niya. Tila, unti-unting umiinit. I'm sorry Jean, marami pa akong gagawin mamaya. Sige, I need to go. Tumalikod na siya at lumabas ng kwartong yun. Nanlumo naman ang mukha ng binata dahil sa sagot niya. Ano siya, tanga? Para makiparty? Iniiwasan niya nga ng ilang taon, di ba? Tapos ganun lang. Hindi niya alam kung nakikilala pa siya ng lalaki, pero sana hindi na dahil kung titignan at ihahambing siya noon kaysa sa ngayon, ibang-iba na. Hindi na siya ang dating iiyak lamang sa tabi, nagpapaubaya sa lahat ng gawin sa kanya ng lalaki. Kahit sabihing 2 linggo lang siya noon sa poder ni Zerka, hindi pa rin niya makakalimutan, hinding-hindi kailanman. Ma'am Isabel, nandyan na po pala kayo. Kailangan daw po kayo makausap ni Mr. Andres del Carmen. Why, may problema ba? Tanong niya kay Kara nang bumungad sa kanyang harapan mula sa labas. Mukhang gusto yata niyang ilipat sa Del Fuego Corp ang ipinapagawa niyang resort sa Batangas. Ano? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Nasaan siya ngayon? Nasa meeting po with Mr. Zerka Del Fuego. Bigla siyang natigilan. Malaking project yun at pirma na lamang ang kulang para makuha nila ng tuluyan ang kontrata sa 3 resort na ipapatayo nito. Anong dapat niyang unahin? Makipagkita ba kay Andres na may-ari ng mga projects? O hindi na dahil iniisip niyang baka makilala siya ni Zerka? Pero Isabel Ambrook naman siya at hindi na Isabela Andrada na kilala ng lalaki. Pero paano kung makilala siya sa muka? No, dahil mahaba yung buhok niya noon na kulot hanggang dulo. Pero ngayon, straight na kulay ash brown na yun na siyang dumagdag para hindi siya agad mapagkamalang si Isabela. Madali lang naman siguro yun kung magiging normal lamang ang galaw niya, diba? Kailangan mapasa kanya ang mga proyektong yun dahil milyon ang pinag-uusapan dito. Medyo kinapala niya ang makeup at lipstick. Para sa kanya, makakatulong iyon para hindi siya agad makilala. Isang hapit na dress above the knee ang suot niya. Kulay itim at puti ang bawat laylayan nun. Walang takip pang likuran na turtleneck. Ito ang kailangan niya. Kabaliktaran sa sayang suot niya nun na kasama niya si Zerka. Kailangang ibahin upang hindi siya pag-isipan ng hudyong yun. Kinakabahan siya kaya't ilang ulit din siyang humingang malalim bago bumaba ng kotse. Si Manong Berto ang kanyang driver. Simula noon, eto naman talaga ang driver niya. Ayos ka lang ma'am? Tumingin ito sa kanya gamit ang front mirror. Okay lang po Manong. Wish me luck ha? Aniya bago kinuha ang cleared folder na naglalaman ng mga papeles. Kailangan niya makumbinsi si Andres. Kung sana ay hindi nito na-request na makausap siya kasama si Zerka, di sana hindi siya nahihirapan ng ganito. Pagtapak sa main entrance ng 5-star restaurant, bumungad agad ang doorman. Welcome ma'am. Ngumiti lang siya bago pumasok ng lugar. Agad niyang nakita ang pakay. Taas na siyang lumapit ng nakangiti at may kumpiyansa sa sarili. Kailangan niya yun dahil kahit nasa malayo, tanaw niya si Zerka na nakatitig sa kanya. Seryoso at tila, hindi yata kumukurap. Good morning Mr. Andres del Carmen. I'm Isabel Ambrook. Yeah, sit down. Napakaganda mo pala talaga. Hindi nagsisinungaling yung mga tauhan ko. Inabot niya ang palad nito at galak na nakipagkamay. Thank you Mr. del Carmen. Bumaling siya kay Zerka. Kilala kita. Zerka del Fuego, right? Tumayo ang lalaki at seryosong nagsalita ngunit hindi niya na pinatapos. Nagiinit lang yung ulo niya kaya ganun. Sa tinagal-tagal ng panahon, heto at muli na naman silang nagkita. Tinanggap niya pa rin ang palad nito. Tila, kinukuryente siya ng dahan-dahan dahil sa mainit na palad ni Zerka na dumampi sa kanyang palad. Nakatitig din ito ng diretso sa mga mata niya. Ngunit wala man lang maaninag na emosyon sa mukha nito. Blanko kung baga, ganito naman ito kahit noon pa, lagi itong seryoso. Pinisil nito ang palad niya kaya't hinila niya yun ng biglaan. Sorry, anito, bago na upo, hindi na siya sumagot. Halos si Andres lang ang nagsasalita. Nakikinig lamang siya at mas lalo naman ang katapat na upuan nito kung nasaan nakaupo si Zerka. Nahuhuli niya rin ang pasimpleng titig nito na hinahayaan niya lang at hindi na pinapansin pa. Kahit sa loob niya ay talagang kinakabahan na talaga siya.
Ang gusto ko lang sana ayoko magagawan kayo sa proyektong to. Hindi ko kayo pinatawag na dalawa para pag-awayin. Gusto kong ipakita nyo sa akin kung hanggang saan ang kakayanin nyo para pagandahin ang resort na pinapangarap ng asawa ko. Malumanay na paliwanag ng matandang Del Carmen. So ngayon, anong balak nyo? Tila gusto na talaga niyang umalis dahil hindi na talaga siya komportable sa mga titig na pinupukol sa kanya ni Zerka, ni hindi man lang ito nagsasalita at hinahayaan lamang siya sa lahat ng negative na sinasabi niya sa kumpanya ng lalaki. Pasensya naman, sinusubukan lang naman kasi niya kung hanggang saan yung pasensya ng hudyong to. Gusto kong i-share sa inyong pareho yung project na to. Naisip ng asawa ko na pwedeng dalawa na lang muna dahil may nakita raw itong magandang pagtatayuan ng resort sa Palawan. Alam mo naman ang mga babae, di ba Mr. Del Fuego? Tumingin ang matanda kay Zerka. Tama ka. Tumawa si Andres, ngunit ngumisi lamang si Zerka habang sa kanya ang mga mata. Mahirap silang intindihin. Dugtong ng kliyente. So okay na ba tayo? Marami pa kasi akong appointment this afternoon. Seryoso niyang turan. Tumigil si Andres sa pagtawa at nagsalita. Bago ka umalis, Miss Ambrook, gusto ko sana kayong imbitahan ni Mr. Del Fuego sa birthday ng misis ko mamaya. Agad siyang tumingin kay Zerka na ang mata ay hindi mapuknit sa pagtitig sa kanya. Hindi ako tumatanggap ng hinding sagot. So okay na tayo, right? Mauna na ako. Siya sana yung unang tatayo, ngunit naunahan siya ni Andres. Ang gurang na to talaga, ang daming arty sa katawan. Sa loob-loob niya. See you tonight, Miss Isabel Ambrook. Bulong nito sa gilid ng tenga niya at idiniin pa nito ang kanyang pangalan kaya't halos magwala ang kanyang puso. How's school, sweetie? Ma'am, stop calling me sweetie. Baka marinig tayo ng classmate ko. Napangiti siya at tinakbayan ang kanyang big boy. Siya ang sumundungin kay Elias dahil may emergency raw si Betty na yaya nito. Tumawag sa kanya kanina habang siya'y nasa opisina kaya't nagmadali siyang pumunta rito. At pagdating nga niya sa school ng kanyang anak ay labasan na ng mga ito. Mabuti na lang at mabait si Elias. Marunong din itong mag-isip. Hindi na kasi nakapagpaalam si Betty at umalis na lamang daw agad. Pero ibinili naman ito si Elias sa guard ng private school na yun. O, magpakabait ka kay Manang Yula ha. Babalik kasi ako sa company dahil marami ako na iwang trabaho doon, okay? Tumangulang si Elias at agad na tumalikod. O, nasaan ang kiss ni Mami? Sabay turo sa pisngi niya. Bumalik ito at sayad ang ngusong humalik sa kanya. Napakasuplado talaga ng anak niya. Bye! Take care, ma'am. Tamad na sambit nito bago pumasok ng mansyon. Sinundan pa niya ng tingin habang paakyat ito ng hagdanan. Ilang beses din noong nagtatanong si Elias tungkol sa daddy nito. Ang sabi lang niya lagi, sasabihin niya oras na marunong na itong umintindi. Naghihintay na nga siya na baka one of this day, maisipan na naman ng anak niyang magtanong, kaya talagang pinaghahandaan niya na yun, pero sana wag na lang. Ngayon ay kailangan niyang tumungo sa mall para sa susuotin niya mamaya sa okasyon. Mahirap na, baka magtampo sa kanya ang Del Carmen na yun at tuluyan nang ibigay nito ang project kay Zerka. Hindi yata siya papayag ng ganun. Hindi siya magpapatalo sa hudyong yun. Ano siya? Sinuswerte? Isa pa, mukhang hindi naman ito naghihinala na siya nga si Isabel na tumakas noon sa poder nito. Pero hindi niya talaga maipagkakaila na mas kumisig ito. Siguro kung walang nangyari noon, baka nalawat per sight siya rito. Bagay po sa inyo to, sir. Papasok na sana siya ng isang butik sa loob ng mall na yun nang makita niya ang lalaking kanina pa niya sinisira sa kanyang isip. Nakatalikod ito habang pumipili ng tuxedo. Kahit nakatalikod, kilalang kilala niya ang tindig nito. Parang nakakapanghinari yung aura na nararamdaman niya. Kaya nga bago pa siya makita, tumalikod na siya. Mabilis ang bawat hakbang niya upang lumabas ng mall. Sa iba na lang siya maghahanap, hindi na lamang dito. Ngunit, Miss Ambrook? Napakagatlabi siya nang may pamilyar na tinig na tumawag sa kanya. Napamura siya bago humarap. Ngumiti rin siya upang iwasan ang pagkairitang nararamdaman. Mr. Del Fuego, what a small world. Nandito ka rin pala. Ngumiti siya ng pilit. Titig na titig ito sa kanya na tila sinusuri ang kabuuan niya. Sino yung kasama mo? Mukhang mag-isa ka lang. Muli niyang sambit. Para talagang si Elias ang taong to. Pareho silang tipid na magsalita. Hindi niya alam kung ano na ang susunod na sasabihin. Hindi naman kasi ito sumasagot sa kanya. Parang pipi. Just like you. Seryoso nitong tugon. Hay naku naman, ano bang dapat niyang sabihin? Parang ang awkward kasi.
Ako? No, may kasama ako. Hinahanap ko nga eh. Sige ha, mauna na ako sa'yo. Saktong tatalikod na siya nang hawakan ni Zerka ang pulsuhan nito at hinila pabalik. Biglaan ang ginawa nito kaya't hindi na paghandaan ni Isabel ang pagbalik niya at pagtama ng mukha niya sa malapad nitong dibdib. Masyado ka naman yatang nagmamadali. Dahan-dahan niyang itinaas ang muka at nagtama ang mga mata nila. Doon tumambol ang kanyang puso at tila may kuryenteng dumadaloy sa buo niyang katawan. Ano bang kahibangan to? Kaya bago pa sila pagfiestahan ng mga tao doon ay umatras na siya. Nagtataka talaga siya sa kakaibang pakiramdam na ngayon lamang yata tumubo sa kanyang puso. Agad siyang umalis sa lugar na yun dahil baka maubusan siya ng hangin kapag hindi pa siya lumayo sa lalaking yun. Kailangan niyang umiwas, di ba? Nagawa niya nga yun ng ilang taon kaya makakaya niya pa ring umiwas sa lalaki habang buhay. Hanggat hindi siya nito pinaghihinalaan ay ligtas siya. Hanggat wala itong alam, safe na safe siya. Hindi, wala siyang balak ipakilala si Elias sa hudyong yun. At isa pa, hindi naman kailangan ni Elias ng kagaya nito. Kayang-kaya niyang buhayin yung anak ng walang tulong buhat sa tunay na ama nito. Mukhang nagdadalawang isip na siya kung tutuloy pa ba sa party ni Mr. Del Carmen o hindi na lamang. Pero sa isipang sayang ang proyekto at dagdag din yung sakitan ng company, pinilit niyang sariling magbihis. Semi-gown lamang ang napili niya kanina. Kulay maroon yun na kumikintabang tela. Pinaris niya ang estilito na nasa 4 inches ang takong. Nagpahid lamang siya ng manipis na makeup at itinali na may pagka-messy hair ang buhok nito. Napangiti siya sa napiling isuot at ayos. Noon pa man, napakaganda na niya. Ang ama kasi niya, isang Canadian at ang ina niya naman ay isang Pinay. Yun nga lang, namatay ng maaga yung nanay niya at hindi niya alam kung alam ba ng ama niya na may anak sila. Simula sanggol, hindi pa niya nasisilayan ng ama pero may larawan siya nito. Ayaw na niyang hanapin. Para ano pa ba? Nabuhay siya ng walang mga magulang at sanay na siya noon. Aalis ka iha? Sabi ni Manang Yula nang masalubong niya ito sa pasilyo. Mukhang galing ito sa silid ni Elias. Opo Manang, kayo na lamang muna yung bahala kay Elias. Oo sige, tulog naman na siya. Mukhang napagod sa paglalaro kanina sa labas. Napangiti siya. Himala kasing lumabas ito't naglaro dahil kalimitan nasa kwarto lamang ito't nagbabasa ng libro. Nang makasakay siya ng kotse, purong kabang nangingibabaw sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon, gayong party ni Mr. Del Carmen ang pupuntahan niya at hindi si Zerka. Nang tumigil ang kotse, umikot si Manong Berto at pinagbuksan pa siya ng pinto. Salamat ho, sabi pa nito bago itinapak ang dalawang mga paa sa red carpet na nasa entrada ng hotel. Halatang napakayaman ng nagbe-birthday dahil sa ganda ng venue at ayos nun. Palinga-linga siya habang papasok ng venue. Ito talagang napapala ng walang kadate, ngunit nangahakbang na sana siyang muli nang may tumawag sa kanya. Isabela, nandito ka rin pala. Tumingin siya sa unahan. Si Leo na isa sa mga kliyente niya noon. Gwapo at masyadong mahilig sa babae. Iniwan ng asawa dahil sa ugaling hindi makontento sa isa. Nakipagbeso-beso siya rito. How are you, Mr. Locarta? Mukhang masaya ka na ngayon. Pasaring niya dito. Don't mention it. Alam mo naman ang kwento ko. But by the way, invited ka rin pala rito. Pwede bang ikaw na lang kadate ko? Ayaw sumama ng asawa ko, masyadong bad mood. Mukhang dinatnan ng dalaw kaya hindi makumbinsi. Napatawa siya ng mahina. Hinawakan siya ni Leo sa balikat. Kumain ka na ba? Gusto mo ng wine? Ikukuha kita. Tumango siya at sumagot ng, yes please. Kumain na siya kanina kaya busog na siya bago tumungo rito. Naiwan na naman siyang mag-isa at kapag ganito, hindi talaga siya mapakali para kasing may mga matang tumitingin sa kanya. Tumunog ang malamyos na musika, may mga magkapares na pumagitna sa dance floor at nagsimulang umindayog sa saliw ng awitan. Hahakbang sana siya para mag-CR muna dahil sa kakaibang pakiramdam nang may humawak sa likod niya na walang takip. Bakit ba napakahilig mo sa mga kasuotang walang likod? Inilapit nito ang bibig sa mukha niya at bumulong dun. Ramdam niya na tumayo ang lahat ng balahibo niya sa buong katawan dahil sa pamilyar na tinig na yun. Zerka? Bulong niya nang marahang ilapat nito ang palad sa likuran patungo sa bewang niya. Parang ang naramdaman niyang lamig biglang napalitan ng init.
Parang hindi alam ni Isabel kung tama pa ba ang galaw ng mga paa niya. Hindi na kasi siya makapag-focus sa pagsasayaw dahil sa tibok ng kanyang puso na mukhang nais nang kumawala sa kanyang dibdib. Ang bilis at ang lakas ng pintig nun. Hanggang ngayon, hawak pa rin siya ni Zerka sa gitna ng dance floor at patuloy na isinasayaw ng lalaki. Ayaw niyang idikit ang sarili sa binata, ngunit si Zerka talaga ang gumagawa ng paraan para mapasandal siya sa malapad nitong dibdib. Nang matapos, doon lamang yata siya nakahinga ng maluwag. Tatalikod sana siya para lumayo sa lalaki nang sundan siya nito at muling hawakan sa kamay. Tinignan niya ang lalaki ng masama, ngunit tila baliwala lamang rito yun. "Let's talk outside." Anito sa maotoridad na tinig. Hinila siya nito at nagpaubaya naman siya dahil kahit anong gawin niyang paghila sa kamay niya, hindi niya man lang iyon makuha, mas humigpit pa nga lalo. Nang makarating sila sa parking area, malakas na iwinasiwas ni Isabel ang braso dahilan para matanggal ang pagkakahawak ni Zerka sa kanyang palad. "Ano bang problema mo, Mr. Del Fuego?" Lakas loob niyang sabi, ngunit hindi ito sumagot. "Next time, huwag ka na magsusuot ng ganyan." Madiing wika nito, nag-init talaga yung ulo niya. Ano naman ang pakailam ng taong ito sa gusto niyang isuot? Ano bang pakailam mo sa gusto ko ng ganito? Bakit kasi nangingialam ka? Isa pa, hindi tayo close kaya wag kang umastang may pakailam ka sa akin dahil unang-una, hindi kita kaano-ano. Pangalawa, magkalaban tayo sa negosyo. Kaya wag ako, Zerka. Maghanap ka ng mauuto mo. At mabilis na nag-walk out. Akala niya ihabulin siya nito pero hindi. Kaya nagpasalamat siya nang makasakay siya ng kotse ng matiwasay. Maaga siyang nabuisit. Kaya imbis na gusto pa sana niyang magtagal sa party, hindi na lang. Dahil sa panirang Del Fuego na yun, nakahinga talaga siya ng maluwag nang nasigawan niya ito kanina. Parang nanalo siya sa isang laban nang magawa niya ang gusto niya. 8:45 PM ay nasa mansyon na siya. Mabuti na ito, at least makakapagpahinga siya ng maaga dahil bukas pupunta pa siya ng Batangas para sa groundbreaking na gaganapin. Ayaw man sana niya pero wala siyang ibang choice dahil mismo ang may-ari ng project ang nag-request na dapat silang dalawa ni Zerka ang naroon mismo sa lugar bukas. Oo, muli na naman silang magkikita syempre. Mukhang nagsisisi na yata siya kung bakit pa niya sinang-ayunan ng nais ng Del Carmen na yun. Parang kung iisipin, siya pa itong lumalapit sa hudyong Zerka na yun. Kinabukasan, chopper na ang sinakyan niya para mapabilis ang pagpunta sa location ng project. Jeans at fitted plain red polo ang suot niya, pinarisan ng rubber shoes, may cap din siyang kulay itim at shade para sa init ng araw. Ang sabi kasi ay sa tabi ng dagat ang lokasyon. Pagdating sa lugar, marami ng mga tao, mga construction workers, panday at foreman, engineer at iba pa. Naroon na rin ang may-ari at si Zerka. Mukhang siya na lamang yung hinihintay. Bigla tuloy siyang nahiya. Dahil habang papalapit kasi siya sa tent na itinatayo sa unahan, sa kanya ang mga mata ng lahat para tuloy siyang model na paparating. Kita niya ang mga mata ng mga naroon na sumusunod sa bawat paghakbang niya. "Good morning, Mr. Del Carmen. I'm sorry I'm late." Paghingi niya ng pasensya. "It's okay, magsisimula pa lang naman tayo." Sinulyapan niya ng palihim si Zerka habang abala sa mga papeles sa lamesa. Mukhang maraming pinipirmahan. "Magsimula na tayo." Natigil ang lahat sa kanya-kanyang ginagawa nang magsalita ang lalaki. May mga mensahe ito sa lahat at sinabi rin ito kung sino ang magmamanage at mga partners na magsasagawa ng lahat para mabuo yung nais nitong resort. Sa huli, nag-picture taking si Isabel katabi si Zerka at ang may-ari maging foreman, engineer at architect. Nagpakuha rin siya ng litrato na nagbubungkal ng lupa. Hawak niya ang pala. Pero dahil ngayon pa lang siya nakahawak nun, wala siyang ideya kung paano ba sisimulan. Lalapit na sana ang foreman ng unahan ni Zerka. Dumako ito sa likod ni Isabel. Inunat ang magkabilang braso at hinawakan ng kaliwa at kanang kamay niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at nananalangin din siya na sana hindi marinig ng lalaki ang kabog ng kanyang puso. "Ilagay mo yung bigat sa hawakan, then support lang ang isang kamay." Amoy na amoy ang pabango nito at nanunuot iyon sa ilong niya. Parang nakaka-addict na hindi niya maintindihan. "Zerka," bulong ng isip niya, kung hindi lang talaga nakatitig sa kanila mga tao, baka naitulak niya na ito. Bakit ba kasi pinahihirapan siya ng langit? Binibiro ba siya o ano?
Agad niyang ibinaba ang pala nang matapos ang picture taking. Gusto niyang lumanghap ng sariwang hangin dahil tila kinakapos siya ng hininga dahil sa sitwasyon niya kanina. God, parang inaaraw-araw na siya ni Zerka. Pumapasok na nga sa isip niya na baka kilala na siya nito. Pero kung alam na nito ang tunay niyang pagkatao, bakit hindi pa rin siya kinukumpronta? Umiling-iling siya upang maglaho sa isip niya ang mga pumapasok ron. Dahil malapit sa dagat, naglakad muna siya matapos ng lunch. Susulitin na niya dahil sa ganda ng tanawin. Private resort yun. May mga nagtataas ang mga puno ng buko na maraming bunga. Natakam tuloy siya habang lumalayo sa mga puno. Baka kasi mahulugan siya ng buko. Napapikit siya habang dinadama ang malamig na ihip ng hangin. Ang buhok na nakalugay sumusunod din sa ihip ng hangin. Sana ganito na lang kapayapa ang buhay niya at hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Siguro may isang oras na siyang nakaupo sa ugat ng puno. Nang magsawa siya, hinubad niya ang sapatos at ipinatong iyon sa ibabaw ng ugat ng puno kung saan siya naupo. Nakakainganyo kasi ang tubig, napakapayapa nito. Itinaas niya ang jeans at lumusong sa tubig. Tumingin muna siya sa paligid bago dumipa at iniisip na siya ang kapares ni Jack sa Titanic na si Rose. Pumikit din siya habang dinadama ang malamig na hangin. Ngunit naistatwa siya nang biglang humawak sa mga braso niya at nakalapat ang katawan nito sa likuran niya. Kahit hindi siya lumingon at makita ang taong gumagawa nun, alam niya kung sino iyon dahil sa pabango nito. Ano bang problema nito sa kanya? Nananahimik siya rito. Tapos eto na naman, iniinis ba siya o sadyang masaya lang ito kung nagugulat siya at kinakabahan? Zerka, ano ba? Bitawan mo nga ako. At ibinaba ang mga braso bago humarap sa dako ng binata. Nakatitig ito sa kanya. Why? Parang ang sarap talagang bangasan ng taong nasa harap niya. Ngingisi-ngisi pa ito na akala siguro kinikilig siya. Pwede ba? Huwag mo nga akong kulitin. Sabay talikod. Hindi nga ba siya kinikilig o sadyang pinipigilan lamang ang sarili? Tumalikod na siya pero sumunod agad si Zerka. Can we talk, Isabel? Just this once. Narinig niya iyon pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Mas binilisan pa nga niya yung lakad para makalayo sa lalaki. Ngunit mabilis nitong nahablot ang braso niya. Not so fast, Isabela. At umalingaw-ngaw ang mariing salita nito sa kanyang pandinig. Nanlalaki ang mga mata niya habang pinakatitigan siya. Tama na yung isang araw na pagtitimpi ko sa'yo. Bulong nito nang mahawakan siya sa mismong bewang niya. Natulala si Isabel at hindi man lang nakahuma ng ilang segundo. Tila inaanalisa sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Zerka ngayon lamang. Kumurap-kurap muna siya bago tuluyang nakabawi. What? Don't try to deny it, sweetheart. Nanunod yung sambit nito. Hahawakan pa sana siya sa braso nang mabilis niyang iniwas ang sarili. Namimihasa na yata yung hudyong to sa mga paghawak-hawak sa kanya. Deny what? Ni kahapon nga lang tayo nagkita at nagkausap. Isa pa, pwede bang ipaliwanag mo dahil hindi ko maintindihan yung mga pinagsasasabi mo. Kailangan niyang tatagan ng bawat pagsisinungaling at maging kapanipaniwala ang mga sinasabi niya. Kahit na tinutubuan na ng kaba at takot ang puso niya. Pero kahit ganun, hindi siya papayag na basta-basta na lamang siyang makikilala. Paano na yung mga paghihirap niya para hindi sila tuluyang magtagpo? Mawawala na ng halaga ang pagsasabi at pagmamanmanima ng tasing para lang ilayo siya sa pagkikita nila. Pero mukhang nawala na rin naman yun ng halaga nang magdesisyon siya na makipag-meeting sa taong to. Kilala kita, Isabel. Ang bawat himaymay ng iyong katawan, ang lakad at kung saan yung balat mo. It's all over. Stop this nonsense. Dahil sa mismong bibig ni Manang Tasing ko narinig ang lahat. Tila nang hina siyang bigla dahil sa narinig. Nais man niyang itanong kung papaano at kailan pero mas pinili niyang panindigan ng lahat ng kasinungalingan. Tumawa siya nung nakakainsulto. Pwede ba, Mr. Del Fuego? Pinapatawa mo ko sa mga kahibangan mo. Ganyan ka na ba kadesperado? Sino ba yung nawawala sa'yo? Ang GF mo o ang fiancé mo? My wife. Diretso itong nakatingin sa kanya kaya't nakita nito ang pagkagulat sa mga mata niya. Wife? Sa tingin niya hindi. No, hindi nga sila nakasal. Kinaladkad lamang siya noon ng ama-amahan niya at pwersahang ibinigay sa lalaking to. At sa tuwing nalalasing si Zerka, doon na siya papasukin sa silid at ilang ulit na pagsasamantalahan. Oo, pananamantala ang tawag niya ron dahil sa sapilitan nitong pag-angkin sa kanya.
Umiiyak siya, ngunit hindi man lang ito hihinto. Tila isa itong leon na hayok sa laman. Tatantanan lamang siya kapag napagod na ito. Kadalasan kapag tinigilan siya, nagkukulong na lamang siya sa CR hanggang mag-umaga. Doon siya nakakatulog at ilang beses din na ganoon ang ginagawa niya dahil sa takot niya kay Zerka. Hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi mo, pero kung sino man o asawa man yung nawawala, pasensya ka na ha, hindi ako yung asawa mo. Aniya bago humakbang paalis, ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang muling hinila nito ang braso niya at walang sali-salitang inangkin nito ang kanyang mga labi. Parang isang iglap lang, nasakop na nito ang labi niya. Para siyang naistatwa ni hindi siya nakagalaw dahil sa pagkabigla. Kulang na lang din, lumuwa ang mga eyeballs niya sa sobrang gulat. Sinubukan niyang itulak, ngunit mas sumigpit pa nga lalo ang pagkakahawak ni Zerka sa likod at kanyang bewang. Unti-unti na rin siyang nilalamon ng kakaibang pakiramdam. Unti-unting nanghihina ang kanyang tuhod dahil sa labi nitong mapaghanap. Pumipikit na siya at dahan-dahang sumusunod sa ritmo ng labi nito. Ngunit tila bigla siyang napahiya nang kumalas si Zerka at nagsalita. "Lips can't lie, my dear wife." Anito sa matipunong tinig. Mabilis siyang kumalas at iniwan nito sa tabing dagat. Kailangan niya pang bumalik ng Maynila. Tinawagan niya ang crew ng chopper upang makaalis na sila. Ngunit bigla namang bumagsak ang napakalakas na ulan. Alam niya namang uulan dahil sa maulap na kalangitan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang bugso nun. Mabuti na lamang at may hotel na malapit kaya't doon na siya nag-check-in habang pinapatila ang ulan. Kumuha na rin siya ng kwarto para maging komportable siya habang naghihintay. Ang sabi ng tinawagan niya, masyado pa rin daw malakas ang ulan at mukhang hindi daw yun agad titila. Bumalik na kasi ng Maynila ang chopper at siya'y naiwan ditong mag-isa. Wala pa siyang dalang kotse dahil by air sila dumaan kanina. Inaalala niya si Elias, baka hindi siya makauwi ngayon. 4:30 PM na at maggagabi na maya-maya. At hanggang ngayon, malakas pa rin ang ulan. Mukhang sa ilang buwan, ngayon pa lang umulan kaya't hindi mahinto-hinto ang pagbuhos nun. Medyo basa siya kaya kailangan niyang maligo. Ipapadry clean na lang din niya ang mga damit niya para maisuot niya ulit. May roba naman dun, pwede yung muna yung isuot niya habang hinihintay yung mga damit na malabhan at matuyo. Tumawag siya sa reception at ilang sandali ay may kumakatok na. Napangiti siya bago lumapit sa pintuan. Kakatapos lamang niyang maligo, may towel pa nga ang buhok niya. "Paki-dry clean nga ang..." Pagbukas ay akmang iaabot niya na ang mga damit nang bigla siyang natigilan at akmasa nang isasara ang pinto nang mabilis na iharang ni Zerka ang katawan. "Zerka, ano ba? Tigilan mo na ako, pwede ba? Huwag mo nang ipagpilitan na ako yung asawa mo dahil hindi ako yun." Pilit niyang tinatagan ng sarili. "Here." Nagulat pa siya nang abutan siya nito ng isang paper bag na medium size. "Nakita kong basa ka kanina nang papunta ka rito, kaya binilhan na kita ng pamalit." Tila nag-init ang puso niya dahil sa sinabi nito, pero pilit niyang binura ang pakiramdam na yon sa isipan. "Hindi na, salamat. Just take it." Parang may kakaiba sa lalaking to. Kanina kasi ang sigla-sigla nitong mga inis, tapos ngayon parang bigla na lang na namalay. Mukhang tinanggap na nito na hindi siya yung asawang hinahanap. Kahit napipilitan, kinuha niya pa rin, ngunit hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang likod ng palad. Nagulat pa siya nang maramdaman na mainit ang kamay nito. Tumalikod na si Zerka at palabas na rin nang makapag-isip siya. Saglit lang. Sana'y hindi niya ito pagsisihan. Tumigil naman ang lalaki nang hindi man lang lumingon. Nilapitan niya ito at sinipat ang noo ng lalaki. Napakainit nito. "May lagnat ka?" Mahina niyang usal. "Don't worry, I'm fine." Tumingin ito sa kanya. Malamlam ang mga mata at walang kabuhay-buhay. Nagdadalawang isip siya kung tama ba itong gagawin niya, pero hindi naman siya pusong bato para pabayaan ng lalaking to. "Sige, mukhang naaabala na kita." Mahina nitong sabi. Dito ka muna, mataas yung lagnat mo, baka..." "No need." Simpleng sagot nito bago binuksan ang pinto. Kahit talaga nilalagnat, ang tigas pa rin ng ulo. Hindi na nga halos makapaglakad ng maayos. Mukhang masakit na yung ulo ng mokong. "Sabing dito ka muna eh. Sige, ikaw rin. Baka matigok ka. Masamang nilalang ka pa naman." Napalingon itong bigla at ngumisi para tuloy biglang umikli ang dila niya. "Ayos lang na mamatay kung sa kamay mo naman."
Inilapit pa nito ang muka at kumindat. Mukhang kinukumbulsyon na yung Hudyo dahil kung ano-ano na yung sinasabi. Simple pa siyang tumalikod at napangiti na ewan. Ngiti ba yun na baka matigok na yung lalaki na nakadapa sa kama niya? O dahil kinikilig siya? Halos buong gabing walang tulog si Isabel dahil sa pagbabantay kay Zerka. Pinatay na nga rin niya yung aircon dahil patuloy pa rin sa pagulan sa labas. Hindi man lang tumigil kahit saglit. At mukhang mas lumakas pa nga yun. Ang sabi may low pressure daw. Ganun ba talaga kagaling ang mundo? Mukhang pati ang tadhana, kinakampihan na rin ito. Sa dinami-rami kasi ng araw at pagkakataong umulan, ngayon pa talaga, kung saan kasama niya si Zerka. Mainis man siya, wala rin naman siyang ibang pagpipilian dahil hindi pwedeng magbiyahe ang chopper kapag ganito ang panahon. Nagsisisi nga siya. Dapat, dinala na lang niya yung sasakyan para naman kahit bumabagyo, pwede pa rin siyang umuwi. Nag-aalala siya kay Elias, hindi pa man din yung sanay na hindi siya nakikita bago ito natutulog. Alam niyang nag-aalala na yung kanyang anak. Kahit pa may mga kasama itong kasambahay o kahit naroon pa si Manang Yula at yaya nito, iba rin kasi talaga kapag nasa tabi niya yung anak niya. Kahit naman 5 taon na ito at pinipilit na maging big boy, hindi pa rin mawawala sa kanya na bata pa rin ito. Matapos niyang punasan ng noo ni Zerka at kumutan ito, binuhat niya na ang palanggan at dinala sa CR. Upang banlawan at palitan na rin ng tubig. Tulog na rin ito, nakainom na rin naman ito ng gamot matapos niyang pakainin ng sopas kanina. Tumayo siya, tatawag muna siya sa mansyon para kamustahin ang kanyang anak. 9 PM pa lang naman, kaya't sigurado siyang gising pa ang yaya nitong si Angie. Nilingon niya pa si Zerka bago lumabas ng silid. Hindi siya pwedeng magpakampante, baka magising at marinig siya. Mahirap na. Hanggat maaari, kailangan niyang ilayo ang kanyang anak dahil alam naman niya na may fiancé na ito. Mas mabuti na yung ganito, at least hindi masasaktan ang kanyang anak. Iniiwas lamang niya sa mas malaking problema ang anak niya. Kahit pa sa isip ng iba, isa siyang selfish na klase ng babae. Bakit? Pagiging selfish na ba ang protektahan ng anak sa mga idudulot nitong sakit sa hinaharap? Lalo na kapag nalaman ng bata na may iba na yung ama nito? At ano yung isasagot niya kung halimbawang magtanong ito kung bakit sila naghiwalay ng ama niya? Kung tutuusin, para rin ito kay Zerka, para hindi na rin maging komplikado ang lahat sa kanilang dalawa. Tulog na ba siya? Opo ma'am, hinahanap niya po kayo kanina. Sinabi po ni Yula na nasa Batangas po kayo. Hindi naman po umimik at tumakyat na matapos ng hapunan. Hay, pakisabi sa kanya na bukas ng umaga na ako makakauwi ha. Ang lakas ng ulan dito at gabi na rin para bumiyahe. Sige po ma'am, ingat po kayo dyan. Kanina nga po pala, sinabihan ako ng teacher ni Elias na family day daw po sa Biyernes ng buong araw. Kung pwede daw po bang lahat ng bata may dalang mga magulang o guardian. Natigilan siya at sandaling nag-isip. Sige, ako nang bahala dyan. Matulog ka na rin. Pakitignan mo nga rin yung mga gamit ni Elias kung kumpleto at walang kulang Angie. At kung meron, lagyan mo na lang. Sige po ma'am. At Angie, pakisabi kay Elias, mahal ko siya. Ibulong mo lang para makatulog ng payapa. Matapos ng tawag, in-off niya ang cellphone at pumasok muli sa kwarto. Ngunit isasara na sana niya nang bigla na lamang siyang sunggaban ng mapusok na halik ni Zerka. Halos hindi siya makahinga sa klase ng paghalik nito. Nagpumiglas siya at buong lakas na tinulak si Zerka. Ano bang problema mo? Hiyaw niya at umatras ng 3 hakbang. Sino yung kausap mo? Natigilan siya at hindi man lang nakapagsalita. Gigil na gigil sa Isabel dahil sa kapangasan ni Zerka. Ito na nga yung inaalagaan tapos ganito pa ang gagawin. Kahit kailan talaga Hudyo pa rin ito. Hindi na nagbago yung taong to. Kahit noon, ganito na ito. Just tell me, who the hell is? Ano bang pakialam mo? Kung sino man yung gusto kong kausapin, wala ka na doon. Aniya sa malakas na tinig. I am your highness. Please Zerka, hindi ako yung asawa mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ako yung liar? Lumapit ito. Agad naman siyang humakbang paatras, ngunit nabangga na ang likuran niya sa pader, kaya tumigil na siya. Ang halik mo, ang balat mo sa dibdib, at marahas na hinawi ang suot niyang roba. Zerka, ano ba? Halos pumutok ang litid niya sa leeg dahil sa pagsigaw at mabilis na ibinalik ang suot na roba. Kitang-kita ang balat niya na kasing laki ng 1 sentimos, ngunit hindi na kontento si Zerka at muling itinaas ang kanyang roba. See? May 2 balat si Isabel, sa dibdib at sa hita. Seryoso nitong bigkas bago ibinaba ang hawak nitong laylayan ng suot niyang roba.
Hindi sumagot si Isabel. Isang malakas na sampal lamang ang ibinigay nito sa binata bago siya lumabas ng kwarto. Lipat na lang siya ng silid upang matahimik ang gabi niya. Mukhang sa nakikita niya naman, magaling na ang Zerka na yun, o kung may lagnat man, bahala na siya sa buhay niya. Kinabukasan, hindi pa siya nag-aagahan, bumalik na siya ng Maynila. Sana talaga ay hanggang Batangas lang ang lahat. Sana hindi na sila muling mag-usap ng Zerka na yun dahil baka ano pang magawa niya. Mami! Pagpasok niya pa lamang ng main door ay si Elias na agad ang sumalubong sa kanya. Mukhang papasok na ito ng eskwelahan dahil hila-hila ni Angie ang bag ng bata at ibang mga gamit. Naka-uniform na rin ito. Pumantay siya sa anak at humalik sa noo nito. Papasok ka na ba, big boy? Tumango ito sa kanya. Take care, anak. Ngumiti ito at biglang yumakap sa kanya. Nagulat siya dahil hindi ito madalas ginagawa ng anak niya. Pero gumanti pa rin siya ng yakap rito. Mahal kita, mami, kahit wala po kong daddy. Nanlaki ang mata niya at tila tutulo na yung luha niya pero pinigilan niya yun sa pamamagitan ng pagngiti. I love you too, anak. Sige na, baka malate ka sa school. Sabi niya na lamang. Habang patungo sa kwarto niya, tumulo yung mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Masama ba siyang ina? Dahil kahit may ama si Elias, hindi niya man lang sinasabi sa bata. Hindi naman kasi ganun kadali ang lahat, lalo na sa kanya. Matapos niyang maligot magpalit ay bumaba na siya para mag-agahan. Wala pa kasi siyang kinakain simula kagabi. Hindi na siya nakapaghapunan sa kalukuhan ni Zerka. Manang, tawag niya kay Manang Yula. Magandang umaga, iha. Mabutit nakauwi ka na. Lumabas ito mula sa kusina na may hawak na tasa ng kape. Oho, Manang, kamusta rito? Pagkaupo niya, agad siyang nagtanong. Ayos lang naman. Nilapag nito ang sinangag na kanin, hotdog at tosino. Ito pala ay pinabibigay sa'yo ng matangkad na lalaki na gwapo. Napatingin siya sa inabot ni Manang Yula na card. Ano ho ito? Mukhang manliligaw mo. Nasa labas sa mga bulaklak. Hindi nga alam ni Berto kung paano ipapasok ang lahat ng yun dito sa bahay. Habang binabasa ay sumusubo siya ng kanin. Pwede bang manligaw? Nailabas niya yata ang lahat ng kanin sa bibig dahil sa gulat sa nabasa sa card. Tumayo rin siya agad at nagmamadaling lumabas. Manang, anong... Gulat na gulat siya nang makita ang napakaraming bouquet of flowers. Mukhang isang buong shop ang binili nito at dinala rito lahat. Ma'am, saan ko po ito ilalagay? Nagkakamot ng batok na tanong ni Berto. Bakit ba kasi hindi mo sabihin? Tahimik lamang si Zerka habang nakaupo sa swivel chair sa kanyang mismong opisina. Nasa tapat ng kanyang working table si Dulka na kaibigan niya at vice president na rin ng kanyang company. No need. Simpleng sagot niya rito. Bakit? Dapat lang naman nasabihin mong kasal kayo, dude. Hindi mo pa ba nasabi na ang pinirmahan niya noon nang kinuha mo siya sa amain niya ay marriage contract niyo? Hindi na, Dulka. Napakamot ng batok ang kanyang kaibigan. Hindi naman mahirap sabihin yun, diba? At isa pa kaya mo siya binili sa amain niya dahil niligtas mo lang si Isabel sa tunay na kapahamakan. Bakit ba kasi hindi mo sabihin? Tiyak naman ako maiintindihan niya yun. Ngunit hindi sumagot si Zerka. Hay nako, Zerka, madali lang sana kung sinabi mo yung lahat sa kanya. Bakit ba kasi nagtitiis ka? At kung ako sa'yo, sasabihin ko rin na nagseselos ako sa tauhan ko noon kaya nagawa ko yun at karapatan kong angkinin ka kasi asawa kita. Nagtiis ako pero hindi ko na kaya. Sus, bakit ba kasi ang tipid mong magsalita? Magpapaluwanag ka lang naman. Dulka, just quiet, okay? Tapos, ayoko na may kausap kang iba kahit sino ayoko. Na ako lang dapat ang kausap mo. Hindi ka pwedeng umiti sa iba kasi yung ngiti mo'y dapat sa akin lang. Ayoko ring tumitingin ka sa iba. Tutusukin ko yung mata mo. Ganon. Hay nako, Zerka. Dulka, please stop it. Malumanay niyang sabi. Nagsasarili ako sa CR kasi ayoko mapilitan ka. Naliligo ako ng malamig para mapawi yung init kong nararamdaman sa tuwing katabi kita sa higaan. Gusto kitang yakapin pero natatakot akong layuan mo. Pero lahat ng yun may katapusan. Kaya ayun, hindi ko na natiis at nalimutan ng... Dulka, enough! Buliyaw niya kaya't napataas ng dalawang kamay ang lalaki. Okay, sorry na. Eto natatahimik na. Get out! Madiing sabi niya rito. Ngumuso naman ang lalaki habang nanlalaki ang mga mata. Fine. Grabe, parang lalabas yung mga earwax ko sa sigaw mo ah. Bakit ba ako nagtitiis sa pakikipagkaibigan sa... Just go, Dulka.
Ouch! Ito na nga eh. Grabe, apurado. Bahala ka nga dyan. Binato kasi niya si Dulka ng libro at tinamaan ito sa puwet. Paglabas ng kaibigan, napahilot siya sa sentido. Mukhang kailangan niya magpahinga muna. Parang hindi pa kasi talaga siya lubusang magaling. Nagsisi rin siya kung bakit ginawa niya iyong kay Isabel kagabi. Siguro dahil nagalit lang siya. Ganito na kasi siya kahit noon pa. Hindi siya mapagtimping klase ng lalaki. Masyadong mainitin ang ulo niya. Siguro, epekto ito ng ilang taong pagtitiis at paghahanap sa asawa. Pero ngayong nakita niya na, napakalapit lang pala nito pero hindi man lang niya nakita. Gayong sinuyod niya na ang buong Pilipinas, makita lang ang babae. Mukhang tama ang kutob niyang may nagbibigay ng impormasyon kay Isabel sa araw-araw upang hindi magtagpo ang landas nilang dalawa dito sa opisina at sa mismong bahay niya. Tumayo siya dahil mukhang mas sumakit ang ulo niya dahil sa mga naiisip. He need to rest. Uwi na lamang siya ng maaga ngayon. Mika, cancel all my appointment today. Uuwi muna ako. Opo sir, sagot ng babae. Narinig niya iyon kahit nakapasok na siya ng elevator. Dire-diretso siya sa parking lot nang tumunog ang kanyang cellphone. Hey dude, may papasa akong photo sa'yo. Tignan mo ha. Kahit nagtataka, ginawa niya pa rin. Kanina nasa opisina pa si Dulka tapos nasa galaan na. Pagtingin niya sa cellphone, bumungad agad ang mukha ng isang batang lalaki habang seryosong nakatayo sa tabi ng isang kotse. Katabi nito ay isang babae na may dala ng lahat ng gamit ng bata. Biglang sumikdo ang puso niya dahil kamukha niya ang bata. Ganitong ganito siya nung kaedaran nito ang batang nasa picture. Bakit hindi mo nakita? Kahit malumanay ang tanong ni Zerka, halata pa rin ni Dulka na nadismaya ang binata. Hindi ko napansin. Alam mo namang labasan na kaya't nag-uunahan ng mga bata. Bababa lang sana ako nang biglang mawala sa paningin ko yung bata. Mukhang nakasakay agad. Nang makita niya ang photo na isinend ni Dulka, walang alinlangan siyang pumunta rito pero itong kaibigan niya mukhang natulala na naman sa magandang babae na sinusundan nito ng tingin at hindi na namalayang nawala sa mga mata nito ang bata. Gusto man niyang magmura, wala na siyang magagawa kundi ang tumalikod. Oh, saan ka pupunta? Uuwi. Hey, pwede naman nating itanong sa teacher sa loob kung sino yung bata. Pero hindi niya ito sinagot at tuloy-tuloy na pumasok sa kotse. Bukas na lang siya babalik, total Biyernes bukas at masyado na rin kasing masakit ang ulo niya. Mukhang lumala yata. Hindi alam ni Zerka pero parang kakaiba talaga ang nararamdaman niya sa batang yun. Natigil lamang ang pag-iisip niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Kathy iyon. Finally, sumagot ka rin. Kahapon pa ako tumatawag sa'yo, hindi man lang kita makontak. Nasa office mo ko ngayon. Nasaan ka ba, babe? None of your business, Kathy. Zerka, please, I miss you. Alam mo ba yun? Alalang-alala ko sa'yo kagabi kung bakit hindi kita makontak. Please naman, sabihin mo kung nasan ka. Ayaw kasing magsabi nitong sekretary mo. Kathy, just stop, okay? Alam mo may asawa ko, right? I know, pero wala na siya, diba? Isa pa, engaged tayo, remember? Just stop! Babe naman. Pero bago pa nito matapos ang sasabihin, pinatayan niya na ito ng tawag at in-off ang cellphone. Si Kathy ay isa sa mga babaeng pilit na lumalapit sa kanya at ang sinasabi nitong engage ay isa lamang pakulo ng ama nitong isa sa mga stockholders ng company niya. Si Kathy ang laging kasama niya sa mga events na dinadaluhan niya noon at magpahanggang ngayon kahit ang akala ng press, GF niya ito. At ang ama nito, dumagdag pa ng minsang i-announce nito na ikakasal na sila ng anak nito sa madla. Ni hindi nga siya na-inform na may mga ganun. Ayaw niyang mapahiya ang mga pamilya ni Kathy kaya tumahimik na lang siya. Nang sumunod na araw ay maaga pa gumising si Zerka dahil ang nais niya pumunta sa school ng bata na kinuhanan ng picture ni Dulka kahapon. Good morning, miss. Pwede bang magtanong? Seryosong tanong niya sa babaeng may kasamang bata habang papasok ng gate ng paaralan. Tumigil ito't ngumiti ng pagkatamis-tamis na animoy nagpapakyut. Yes, ano yun, Pogi? May occasion ba ngayon? Sabay tingin sa loob, may mga nakasabit kasing banderita sa gate patungo sa entrance ng building. May banner na nakadikit sa pader ng paaralan sa pinakaibabaw at ang mga bata may iba't ibang kulay na suot na t-shirt at may nakasulat na Family Day. Ah, oo, Family Day ngayon. May anak ka ba dito, Pogi? Nag-aalangan siya kung ano ang isasagot pero sa huli, sumagot rin naman siya ng wala. Are you okay, baby? Tanong ni Isabel sa anak habang patungo sila sa school ng kanyang anak.
Kanina pa kasi niya ito napapansin na tila malungkot. Magkakulay sila ng suot na t-shirt. Kulay red iyon na may nakaprint na family day at may nakadrawing ng isang buong pamilya sa likod at school kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Malungkot na lumingon sa kanya si Elias. Halatang malungkot ito dahil hindi man lang kasi ito nag-react nang tawagin niyang baby. Kita niyang paglupaypay ng balikat ng bata. Mami, paano po kapag wala ng daddy? Ibig po bang sabihin nun, hindi na po tayo complete? Mahina at nag-aalangan itong tanong. Parang pinipiga ng dahan-dahan ang kanyang puso sa narinig buhat sa anak niya. Bakit mo naman niya nasabi, anak? Bumuntong hininga si Elias bago sumagot. Kasi po mami, ang sabi ng mga classmates ko, hindi daw buo at complete yung isang family kapag kulang ng mami o daddy at hindi rin matatawag na family kapag kulang po ng isa. So ibig pong sabihin, hindi po tayo family kasi po wala po akong daddy like my classmates. Nayakap niya ang bata at napaluhan ng tahimik. Bakit hindi sabihin sa kanya ng anak? Alam niyang nangungulila ito sa kalinga ng isang ama, lalo na at lalaki pa ito. Pinunasan niya ang luha at kumalas sa pagkakayakap sa bata. Anak, hindi porkit dalawa lang tayo, hindi na tayo complete family. Tandaan mo anak, hindi nasusukat ang isang pamilya sa pagiging kompleto dahil minsan may mga pamilya din na kompleto nga, hindi naman sila masaya. Pero tayo hindi naman kompleto, at least masaya, di ba? Masaya ka naman nakasama si mami, di ba baby? Nag-isip ito bago sumagot. Opo mami, pero ma'am, nasan po ba yung dad? Ma'am, nandito na po tayo. Tumigil lang sa pagsasalita ang bata nang sumabat si Manong Berto. Nakahinga siya ng maluwag doon at tila nakawala sa tali. Oh, ready ka na ba? Please be happy anak. Matapos ng araw nito, sasabihin ni mami kung nasan yung daddy mo, okay? But before that, ngumiti ka't i-enjoy yung araw na to ah. Sige na, tama kayo. Ayos lang na masaktan siya o magtiis man sa presensya ni Zerka. Huwag lamang maging malungkot ang anak niya. Puputulin niya na ang pagiging makasariling ina. Iisipin na lamang ang kasiyahan ng anak niya. Kahit pa alam niyang may fiancé na yung ama ng kanyang anak. Okay lang yun. Bakit ba? Hindi ba pwedeng makipag-agawan siya ng atensyon para sa kanyang anak? Kayang-kaya niyang gawin yun basta para kay Elias. Matapos ng araw nito, sasabihin niya na kay Elias kung sino ang ama nito. Kahit ang maging kapalit ay ang sarili niyang kapakanan. Ganun naman ang ina, hindi ba? Magsasakripisyo o isasakripisyo ang lahat. Sumaya lamang ang mga anak. Opo mami, sagot nito at ngumiti. Tila ba na-excite ang bata dahil sa narinig mula sa mami. Tumakbo papasok ng gate si Elias habang siya naiwan at may kinuha sa backseat ng kotse. Mga baon nila iyon ng kanyang anak. Ang sabi kasi ng teacher ni Elias, isang araw daw ito kaya nagbaon na siya. Kahit ang sabi may libreng lunch naman dahil sa donation, nagbigay din siya dahil siya ang PTA president sa room ng kanyang anak. Manong Berto, pakidala na lang ho iyan, susunod ho ako. Nang maibaba niya ang mga dadalhin, binuhat iyon ni Berto at pumanhik sa loob. Magsusuot na lamang siya ng sport shoes para sigurado at maging komportable siya. Jeans at t-shirt ang suot niya. Nakalugay ang mahabang buhok na hanggang kalahating likod niya. Nag-cap na rin siya para hindi siya mamula mamaya sa initan. Nang matapos, isinara niya na ang pintuan. Akmang kakahakbang pa lamang niya nang may magsalita sa tagiliran niya. Napakaganda naman ng asawa ko. Tila lumukso ang puso niya dahil sa baritono at pamilyar na tinig na kanyang narinig. What are you doing here? Gulat na gulat siya habang nakatitig sa binatang nakapamulsa at nakasandig sa pader ng eskwelahan. Bakit hindi man lang niya yun napansin? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Isabel, what are you doing here? Don't tell me na may kapatid kang nag-aaral dito dahil sa pagkakakilala ko sa'yo, iisang anak ka lang ng iyong mga magulang. Abat kailan pa naging madaldal ang taong to? Mukhang eto pa lang yata ang salita nitong medyo mahaba. Ano kasi, may binisita lang. Di ba dapat sinasabi mo na Isabel? Bakit para yatang kasinungalingan na naman ang lumalabas sa bibig mo? Konsensya niya iyon na mukhang nagkakagulo sa loob ng isip niya. Tell me, kailan ka pa natutong magsinungaling? Ilang beses siyang napalunok bago sumagot. Ano bang pakialam mo? Pwede ba Zerka? Lubayan mo nga ako. Hindi ito trabaho. Personal na buhay ko to kaya pwede ba? Tigilan mo ko. Tumingin ito sa suot niyang t-shirt. Family day?
Tatakpan niya sana iyon, ngunit nabasa pa rin pala. Sabihin mo Isabel, sino yung... Mami, start na po ang... Tumingin sila ng sabay sa bata at si Elias napatingin naman kay Zerka. Nangunot ang noo ni Zerka at ganun din si Elias. Pareho yung ekspresyon ng mga mukha nila. Mami, who is he po? Tinuro pa ng bata ang binatang kita ang pagkagulat sa mga mata. Hindi na yata ito kumurap ng ilang sandali. Mami, hinila na ni Elias ang lilayan ng kanyang damit. Hello big boy, how are you? Hindi man lang siya nakahuma kaya't naunahan siya ni Zerka. Nakalapit na ito kay Elias nang makagalaw siya sa kinatatayuan. Pumantay ang binata sa bata at nagtanong. My name is Elias Jim Ambrook po. Nakangiting pakilala ng bata. How old are you Elias? Sunod na tanong nito. Habang nag-uusap ang dalawa, purong kaba ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling to. Ang sabi niya mamayang hapon pero ngayon na agad nangyari at hindi man lang siya nakapaghanda. Hindi niya ito inaasahang mangyayari agad. I'm 5 years old po. Birthday ko po nung June 15. Doon na tumingin sa kanya si Zerka. Ikaw mister, what's your name? Bakit po kasama mo si mami ko? Habang nagsasalita ito, todo tingin si Elias sa lalaki. Hinawakan din ito ng bata sa kamay na kinagulat niya. Pwede po ba mister, ikaw muna ang maging daddy ko? Kasi sabi ng classmate ko na hindi daw kami complete family ni mami ko eh. Seryoso siyang pinakatitigan ni Zerka bago binalingan ng bata. Of course, Elias, pwedeng pwede. Di ba mami? Kumabog ng napakabilis ang puso niya dahil sa huling salitang sinabi ni Zerka. Tumingin ang dalawang lalaki sa kanya kaya't nagtanggal bara siya sa lalamunan bago nagsalita. Of course, why not? Pilit ng ngiti ang pinakawalan niya kahit masama ang titig na ipinupukol sa kanya ni Zerka. Yay! Thank you mami! Thank you so much! At dahil sa saya ng bata, nayakap nito siya. Parang ngayon niya lamang nakitang ganito kasaya si Elias. Tumulo ang luha niya kahit iniwas niya ang mga mata at simpleng pinunasan ng mga luha. Papaliwanag ka sa akin mamaya. Biglang nagtayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan dahil sa bantang pinakawalan ng lalaki. Buhat ni Zerka si Elias habang papasok sila ng gate kaya't walang pagsidlan ang galak ng bata at sa kanila rin halos nakatingin ng mga magulang ng mga batang naroon. Ang ibang mga nanay ay kinikilig pa habang nakatitig sa katabi niyang lalaki. Naiinis tuloy siya. Ngayon lang ba nakakita ng mukhang tao yung mga babaeng to? Kutusan sana kayo ng mga asawa niyo. Sa loob-loob niya, binigyan si Zerka ng t-shirt na kakulay ng sa kanila ng kanyang anak. Kaya nga labis-labis ang tuwa ni Elias dahil complete na daw sila. Bago magsimula ang program, tinawag muna ng teacher ang mga students nito kaya naiwan siya at si Zerka. Hinawakan ng binata ang bewang nito at hinila palapit sa kanya. Idinantay nito yung ulo sa balikat niya. Nagulat man, wala na siyang nagawa. Tinago mo talaga ng mabuti no? Hindi mo man lang naisip yung anak natin. A selfish kind of attitude. Bulong nito kaya't lumingon siya at kamuntik nang magtama ang kanilang mga labi. Tigilan mo ko. Subukan mong lakasan wife para makita nilang lahat kung gaano kita kamahal. Natuod siya bigla at hindi nakapagsalita. Ang gwapo no? Oo nga, bagay sila. Ang ganda-ganda din ni Miss Isabel. Yan pala yung asawa niya. Ngayon ko palang nakita. Ang rinig ko wala daw asawa yang si Isabel. Pero bakit meron naman at mukhang iyan naman ang ama ng kanyang anak. Tignan nyo, magkabiyak bunga talaga sila. Todo iwas niya sa mga bibig ng mga nanay na kagaya niya. Mukha namang mga professional sa mga ito pero mga marites din pala. Ang sarap tahiin ng mga bibig para magsitahimik. Mga mommies and daddies, ready na ba ang lahat para sa sack race natin? Hiyaw ng MC sa microphone na hawak. Balik hiyaw naman ng lahat habang siya'y tahimik lamang habang katabi si Zerka at nakaupo sa kandungan ni Elias. Sino po ang sasali? Nagtaas ang iba, maging si Zerka, ngunit hindi man lang siya umiimik. Kailangan daw kasi pares para magkasali. Kaya para makasali, kinuha ng binata ang palad niya at titinaas. Nagulat na lang siya nang tawagin ng MC ang pangalan niya at ni Zerka. Good luck, mommy and daddy. Kinarir talaga ng anak niya ang daddy. Kahit ang totoo naman, ama niya ito sa totoong buhay. Hindi nga lang nito alam dahil hindi pa rin sinasabi ni Isabel. 6 na pares sa mga kalahok. Yellow team, blue team, red team, green team, orange team at violet team. Nasa pangatlong pwesto sila. Sa sako na yun kayo papasok.
Then magkahawak kamay at tatalon paikot sa upuan na nasa unahan nyo. Ang pinakaunang makakarating ang siyang mananalo. Ang sabi ng MC. Kailangan ba talaga? Bulong niya sa binata. I'm here for you, wife, so stop worrying. Bulong nito pabalik. Naiinis siya. Bakit ba kinikilig siya sa tuwing magsasalita ito? Pag hindi tayo nanalo, hahalikan kita. Anito, kaya bigla tuloy siyang nabuhayan. Nanakot pa talaga. Ready, go! Hiyawan ng mga tao at kanya-kanyang talo ng mga kalahok. Nasa pangalawa sila at nauna ang blue team. Sundan mo yung talon ko para sabay tayo. Ready, jump! Doon lamang siya nakatalo ng maayos at nakasabay kay Zerka. Bawat salita ng binata, yun din ang talon niya hanggang sa naabutan nila ang blue team. Nanalo tayo! OMG! Nanalo tayo, Zerka! Tili niya habang tumatalon sa tuwa. Nayakap din niya ang binata dahil sa sayang nararamdaman. Of course we are. Kasama kita eh. May dala pang kindat ang mga salita nito. Tumigil tuloy siya at marahas na hinablot ang bottled water na inabot ni Zerka. Winner tayo, mami. Patakbong lumapit si Elias at yumakap sa kanya. Of course, baby. Magaling si mami. Tila hindi sang-ayon ng bata dahil tumingin ito kay Zerka. Hindi naman po eh, kung hindi nag-count si daddy, hindi ka makakasabay kay daddy mag-jump. Napangiti si Zerka, inirapan niya tuloy ito. Daddy, why magkamukha po tayo? Di ba we're just pretending lang naman po? Narinig niya yun at nakita niyang humihingi ng saklolo si Zerka sa kanya. Lumapit siya sa bata at ngumiti rito. Anak, Zerka is your daddy. Seryosong tinig niya. Tumingin ito sa binata at ngumiti ng malapad sabay yakap nito sa leeg ng kanyang ama. May daddy na po talaga ako. Hiyaw nito na kailangan pang takpan ni Isabel ang bibig ni Elias para mabawasan ang pagsigaw nito. Ngayon lang nangyari ang ganito, ang maging sobrang saya ni Elias. Next game, newspaper dance. Natigilan ng lahat, lalong-lalo na si Isabel. God, ayoko na, tama na. Sa loob-loob niya, pero nang magtanong ang MC kung sino ang sasali, mabilis na kinuha ni Zerka ang palad niya at sabay nitong itinaas ang mga kamay nilang dalawa. Nasisiraan ka na ba? Ayoko. Bulong niya rito. Hindi sa newspaper dance ako masisiraan, kundi sa'yo. Bigla siyang napayuko dahil ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya. Dalawa na lamang na pares ang natitira, ang violet team at ang red team, at isang dangkal na lang ng newspaper ang natitira. Muling itinupi yun at kailangang pagkasyahin ang kanilang mga paa na hindi sila mahuhulog ng 5 segundo. Talo na tayo, bulong niya sa kapares. No, sagot naman ito at sumigaw ang MC ng go. Nagulat pa siya nang bigla siyang buhatin ni Zerka habang isang paa lamang ng binata ang nakatapak sa newspaper. Alam niyang mabigat siya pero kayang-kaya siya ng binata at tila hindi man lang ito nahihirapan. Kaya mo pa ba? Bababa na ako. Ngunit sakto namang pagbilang ng 5 nang tumapak ang kabilang pares sa lupa kaya sa muli sila na naman ang nanalo. Parang nanalo sa loto si Isabel dahil sa klase ng saya nito. Parang ang saya-saya talaga nito sa tuwing mananalo sa palaro. Napangiti tuloy si Zerka habang nakatitig ng lihim sa dalaga. I want you to be happy, kaya kailangan kong ipanalo ang lahat ng laro. Sa loob-loob nito, may 2 pang laro pero dahil lunch break na, itinigil mo na yun at masayang nananghalian ng lahat. May pagkaing inihanda ang school pero dahil may dala si Isabel, naglatag na lamang sila ng picnic towel sa Carabao Grass at doon na kumain. Napakasaya ni Elias habang nagkukwentuhan sila ng ama nito habang kumakain. Nakikinig naman si Isabel at panay lamang din ng subo. Medyo ginutom siya sa larong yun kaya marami-rami rin ang kanyang nakain. Natigil lamang siya nang makita si Zerka na nakatitig pala sa kanya. Don't mind me. Anito sa malamyos na tinig, parang nahiya tuloy siya bigla. Daddy, bakit ngayon lang po ikaw? San ka po nagpunta? Inaasahan na ito ni Isabel. Anak, pwede bang mamaya na lang natin pag-usapan sa house ang tungkol kay Daddy? Ngiting sambit niya, tumango naman si Elias at hindi na namilit. Mabuti na lang talaga, marunong makinig ang anak niya. Matapos ang lunch, may 2 pang laro at buong pamilya na ang kasali bago magkaroon ng short program para pasalamatan ng mga magulang na nakisaya sa Family Day. 3 ang naging panalo nila sa laro, kaya overall sila ang naging champion at tumanggap ng trophy. Si Elias ang kumuha nun habang kalong ito ng ama.
Matapos ng picture taking, nagpaalam na sila dahil nakatulog na si Elias dahil sa pagod. Si Zerka ang nagdrive habang si Manong Berto naman ang nagdala ng sasakyan nito. Nasa backseat si Elias at tulog na tulog. Sa front seat siya nakaupo habang nakasandal sa nakasarang bintana ng sasakyan. Medyo inaantok na rin siya. Mukhang maging siya'y napagod rin sa buong araw ng program na yun. Napagod ka ba? Matulog ka muna. Gigisingin kita kapag nakarating na tayo sa bahay niyo. Nagtataka talaga siya sa taong to. Bakit mo kaya tang madaldal na? Gayong isa o dalawang salita lang lagi yung sagot o tanong nito noon. Hindi na siya sumagot at humilig na lang muli sa bintana at napipikit na. Hanggang maaari, ayaw niya munang pag-usapan ng tungkol kay Elias. Pagod talaga siya. Ngunit ilang segundo pa lang siyang napipikit nang may tumunog na cellphone. Siguradong hindi sa kanya yun. Pwede bang pakikuha ng cellphone ko sa bulsa ng suot kong pants? Tumaas ang isang kilay niya. Pwede naman kasi itong kunin gamit ang isang kamay. Bakit kailangan siya pa? Tumingin ito sa kanya. Please, baka importante. Nasa highway tayo, baka. Dumukwang siya at lumapit sa binata. Kinapa ang bulsa nito. Nasaan ba? Iritang tanong niya. In the other side. Mas lumapit pa siya at kinapa yun. Medyo mahirap dahil nasa kabilang bahagi siya. Nang makuha niya, biglang tumigil ang kotse kaya bigla siyang tumama sa mismong hita ng binata. Namali pa siya ng tukod at doon mismo sa mabukol na bahagi nito siya napatukod. May happiness. Bulong nito kaya mabilis siyang umayos ng upo. Sinagot niya ang tumawag habang nakatingin kay Zerka. Hello babe, nasan ka ba? Kanina pa ako naghihintay sa bahay mo. Biglang naginit ang tenga niya sa narinig. Babe? Pues, asawa niya to. Kaya pwede ka nang maglaho sa buhay ng asawa ko. Sabay patay ng tawag. Oh, babe mo raw. Aniya at ibinato mismo sa pagitan ng hita nito ang cellphone niyang hawak. Ouch! Reklamo nito dahil mukhang nabasag na ng tuluyan ang kaligayahan nito. Ngunit kahit ganun, nakangiti itong nakatitig sa kanya. What? Taas kilay na tanong niya. Wala naman asawa ko. Sabay ngisi pa nito. Mag-aalas 8 na ng gabi nang makauwi si Zerka. Doon na rin kasi siya kumain sa mansyon ng mga Ambrok. Nag-aalangan pa nga siya kanina kung uuwi ba o hindi dahil kay Elias na nagising at ayaw siyang paalisin. Pero nang sabihin ng mami nito na babalik din naman siya bukas, pumayag din naman kalaunan. Ngayon lamang siya naging masaya ng ganito. Parang hindi na nga siyang humingiti noong mga nakalipas na mga taon. Pero ngayon parang bumabalik na ang dati niyang lumisang sigla at saya dahil kay Isabel at sa anak nila. Hindi niya talaga akalain na may anak pala siya at hindi man lang niya iyon nalaman. Pero, hey dude, mukhang nakangiti ka ngayon ah. Himalayan, dapat ba tayong magdiwang? Bulahon ng lalaking palapit sa kanyang minibar. Napalis ang ngiti at tumungga sa hawak na baso na may lamang alak. Why are you here? Seryoso niyang turan. Napadaan lang ako isa pa, hindi ka matawagan kaya bumisita na ako. Baka ka ako kinain ka na ng ipis eh hindi ko pa alam. Anong silbi ng pagiging best friend sa'yo kung hindi kita dadalawin dito? Shh, stop shouting Dulka. Napakamot ito ng batok. Sigaw ba yun? Grabe siya. Kumuha ito ng baso at nagsalin ng sariling alak. Ano bang ipinunta mo? Aniya, matapos uminom ni Dulka, seryoso itong tumingin sa kanya. Alam mo bang hinahanap ni Tibor si Isabel sa'yo? Baka raw tinatago mo kaya sinabi mong nawawala. Natigilan siya. Si Tibor ay amain ni Isabel. Siya ang bumili kay Isabel dahil kung hindi niya ginawa, baka nasa isang Chino na ito at ginawa ng parausan ng marami nitong mga tauhan. Drug lord ang sanang bibili kay Isabel noon. Ngunit nang marinig niya nang minsang lumabas siya ng kasino, bigla-bigla na lang lumabas ang awa sa puso niya kahit hindi niya pakilala si Isabel noon. At dahil may utang pa si Tibor sa kanya, kaya't ginawa niya iyong panakot para lamang makuha ang dalaga. Nung una, wala talaga siyang balak na iba sa babae kundi gawin lamang itong katulong. Ngunit sa bawat paglipas ng araw at sa tuwing may kausap itong lalaki, lalo na ng mga tauhan niya noon, bigla-bigla na lamang nagiinit ang kanyang ulo. Ang pinaka nagawa lamang niya noon na hindi sadyang masaktan niya si Isabel ng gabi nang malasing siya at doon na rin nagsimula ang pagnanasa niya sa dalaga. Pinilit niyang huwag katakutan ng dalaga pero sa bawat lalapit siya, lalayo naman ito. Alam niyang natakot ito sa kanya pero ginawa niya naman ang lahat mapanatag lamang si Isabel. Pero ang lahat ng yun ay may hangganan nang madatnan niyang nililigawan ito ng isa sa mga tauhan niya. Pinapirma niya ang dalawa habang may hawak siyang baril. Hindi niya gusto ngunit ginawa niya upang ito'y takutin.
Ayaw niyang maibang makakuha sa babae, kaya't inangkin niya na ito bilang asawa na wala man lang kaalam-alamang dalaga. Paano niya nasabi? Gusto niyang kunin si Isabel, yun daw ang gusto ng boss nito. Ibabalik daw nito yung 20 million na binigay mo kay Tibor. Dodoblihin pa daw niya yun oras na naibigay mong anak niya. Biglang nag-init ang tenga niya at mas humigpit ang hawak sa braso. What? Narinig mo, Zerka, malaking sindikato ang gustong kumuha kay Isabel. Kailan niya sinabi? Kanina lang nung nasa company ako. Pinuntahan ka raw niya pero wala ka. Pinagtataguan mo raw siya at ayaw mo makipagkita. Kukunin na raw niya si Isabel sa'yo dahil 5 taon pa raw dapat. Pero sinabi mo raw na nawawala. That idiot. Anong gagawin mo, Zerka? Tumayo siya at ibinaba ang baso sa mesa. Hindi ko ibibigay. Magkakamatayan muna kami ng boss niya bago nila makuha yung asawa ko. Matigas na bigkas niya bago tumalikod. Sabado ngayon kaya't walang pasok si Elias, pero si Isabel ay kailangang pumasok dahil marami siyang nakabinbin na trabaho dahil kahapon buong araw siyang hindi pumasok ng kumpanya kaya sigurado siyang tambak na naman ang pirmahan niya. Maaga pa nga kanina tumawag na si Kara at nagtatanong kung papasok daw ba siya. Maging si Bea ay dumaan na rin sa mansyon para siguraduhing papasok siya ngayong araw. Nauna na ito kanina at siya ay paalis pa lamang. Dala si Elias, ayaw sana niyang dalhin pero nagpupumilit at gusto raw talagang sumama dahil naboboard raw ito sa bahay. Isa pang pinagpipilitan ng kanyang anak na dalawin daw nila yung daddy nito sa office nito. Sabi niyang pupunta rin naman iyon dito mamayang gabi pero hindi pa rin niya maawat ang anak niya. Napakarami ng rason nito kaya wala siyang nagawa kundi dalhin na lamang ang anak para matahimik. Mami, didiretso na po ba tayo kay daddy? Natigilan siya at tumingin sa batang katabi niya sa backseat ng sasakyan. Kita ang masayang mukha nito at kumikislap na mga mata na halatang excited talaga sa isasagot niya. Anak, kaso may trabaho pa si mami ngayon. Baka mamaya... But ma'am, you promised me, remember? Sumimangot ito bigla. Okay, sige na, pupunta tayo sa daddy mo. Pero kalahating oras lang at aalis din tayo, okay? Isa pa, magkikita rin naman kayo mamaya, right? Tumango ito habang may malapad ng ngiti ang labi. Mahihindian ba niya yung napakagwapo niyang baby boy? Tsaka ngayon lang naman, oo, ngayon pa lang ang unang beses na namilit ito sa isang bagay. Manong Berto, sa Del Fuego Corp muna tayo. Ang sabi niya sa driver. Sana lamang ay naroon si Zerka para hindi na sila maghintay. Kailangan na rin kasi niyang magmadali dahil marami rin siyang trabaho sa opisina ngayong araw. Pagtigil ng kotse, bumaba na sila ng kanyang anak. Naka-pencil dress na siya na hapit sa kanyang katawan. Hindi maipagkakailang kaseksihan nitong taglay sa kulay sky blue na dress na naka-off shoulder. Dahilan para lumantad ang mapaputi niyang balikat. Nakalugay lamang ang mahaba niyang buhok na ash blonde. Good morning, ma'am. Ngiting bati ng guard sa kanya. Nauna si Elias at panayang tingin sa paligid. Not bad, bulong niya nang makita ang ground floor. Napaka-elegante dahil sa ayos ng paligid, halatang pinagkaabalahan ng design at ayos ng mga furnitures. Mukhang nasa 45 na palapag ang gusali kung hindi siya nagkakamali. Mas mataas lamang ang building na ito ng ilang palapag kumpara sa company nila. Good morning, ma'am. May I help you? Good morning. Narito na ba si Mr. Del Fuego? Aniya sa front desk ng gusali. Maganda at maputi ang babae. Ngumiti siya. Ngunit tinignan lamang siya ng babae tila kinakabisado ang tindig niya. Sumagot ito makalipas ng ilang segundo. Your name please? Pilit ng iting tanong muli nito. Just tell me kung nandyan na siya, miss. Hindi ako narito para magpa-appointment dahil kagaya ng boss mo busy rin akong tao. Kaya sabihin mo sa akin kung nandito na ba yung amo mo o wala pa. Tila nairita siyang bigla sa tinig nito. Ma'am, kailangan kasi ng appointment bago maka... Shut up! Huwag mo akong idaan sa appointment. Kung nandyan siya, pwede mo namang tawagan, di ba? Hinampas niya ang mesa kaya ito nagulat. Sige po, ma'am. Sasagot na sana siya nang masulyapan niya mula sa malayo si Elias na may kausap na babae. Sexy ito at maputi. Maganda ang tindig. Kulot ang buhok na ash red ang kulay nun. Ngunit natigilan siya nang itulak nito si Elias bago dumaan sa harapan ng bata. Biglang nagdilim ang paningin niya at mabilis na humakbang patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak at ng pangahas na babae. Napakabata mo pa pero sinungaling ka na? No po, I'm not lying. Daddy ko po talaga si... Shut up! Walang asawa si...
Ngunit natigilan ng babae nang biglang hawakan ni Isabel ang anak at hinila palapit sa kanya. Tumayo siya sa mismong harapan ng babae at nagsalita. Miss, nakita kong tinulak mo yung anak ko. Kailangan bang gawin yun sa 5 taong bata? Malumanay niyang sabi rito habang matatag na pinakatitigan ng babae. Well. Tignan mo nga naman. Nandito lang pala yung ina mong bata ka. Akala ko kasi naligaw ka talaga at akala ko nanlilimos ka lang. Miss, alam mo bang bata lang yung kausap mo at sinasaktan mo? Kahit galit na galit, nagtitimpi pa rin siya. Ayaw niyang maging dragon dahil baka magbuga siya ng apoy at matusta ang babaeng ito. Oo, bata pa nga, pero napakasinungaling na. Ganyan ka ba magturo sa anak mo? Hindi mo man lang tinatama yung mga sinasabi niyang kasinungalingan. Hiyaw nito pero ngumiti lamang siya. Elias anak, ano bang sinabi mo sa babaeng ito? My name is Kathy, hindi babae. Napatingin siya nang maalala ang babaeng tumawag kagabi kay Zerka. Mukhang ito rin yun dahil sila'y magkaboses. I told her na kay daddy ako pupunta mami eh. Tapos tinanong po niya kung sino yung daddy ko. I said, Zerka Del Fuego po. Di ba po yun ang name ng daddy ko po? Bakit po nagsisinungaling daw ako mami? Shut up bata! Ngunit natigil ang babae nang bigyan niya ng malakas sa sampalang kaliwang pisngin nito. Aray, wag na wag mong sisigawan ng anak ko. Pinalaki ko sa pagmamahal si Elias, pero itutulak mo lang at sisigawan mo lang. Nanlilisik ang mga matang sabi niya. Abat, sige, ituloy mo Kathy. Nang bumaliktad ka dyan sa kinatatayuan mo, kayang-kaya kong gawin yun. Banta niya nang akmang sasampalin siya nito. Kaya niyang magpakumbaba kahit kanino't manahimik na lamang. Ngunit kapag anak niya ba ang pinag-uusapan, kayang-kaya niyang baliktarin ang ugali niyang yun. Maprotektahan lamang ang anak niya. Humanda kayo! Isusumbong ko kayo kay Zerka. Daddy! Napalingon ng 2 babae nang sumigaw si Elias at tumakbo patungo sa lalaking kadarating lamang. Agad nitong binuhat ang bata at lumapit sa 2 babae. Tumingin siya kay Kathy at kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Para tuloy gusto niyang magdiwang dahil sa mukha nito. Babe, ano bang nangyayari? Lumapit ito agad kay Zerka na may malanding tinig. Bago sumagot, tumingin muna ang binata sa kanya pero inirapan niya lamang ito. Kathy, this is Elias, my son. At kilala mo si Isabel, my wife. Kaya wag mo nang itanong dahil nagmumukha kang tanga. Napatalikod si Isabel at hindi niya napigilang mapangiti. No, this is impossible. Di ba sinabi mong nawawala siya? Pero ngayon bumalik tapos may anak kayo? No, hindi ako papayag. Bigla itong sumigaw at kulang na lang ay magwala. Natakot bigla si Elias at napayakap sa daddy nito. Akin na si Elias, mauuna na kami. Mukhang kailangan niyong mag-usap ng fiancé mo. Idiniin niya ang salitang fiancé. Pilit na inaabot ni Zerka ang bata sa kanya. Let's go baby. Aniya pa bago tumalikod pero hindi pa man din siya nakakadalawang hakbang. Hinawakan agad ni Zerka ang kamay niya. Kathy, alam mo kung ano tayo. So stop this nonsense at umalis ka na. Anito bago hinila ang asawa upang pumasok sa lift. Zerka please, mag-usap muna tayo. Ngunit bago pa man ito nakasunod, sumara na iyon agad. Nasa harapan nila si Elias nakatayo. Si Zerka at Isabel ay nasa likod lang ng bata. Alam niyang nakatitig sa kanya ang binata pero hindi man lang siya tumingin rito. Pero nang gumalaw ang kamay nito at dinala sa leeg niya, doon na siya gumalaw at pilit iniwas ang ulo dahil sa kiliting nararamdaman. Dahan-dahan itong inagaw mga daliri patungo sa likod ng tenga ni Isabel. Pinanlakihan niya ng mga mata ang lalaki, ngunit seryoso lamang ito sa ginagawa. Umatras siya pero paa naman ito ang pinagalaw. Itinaas baba ang paa at hinihimas ang binti ni Isabel sa pamamagitan ng sapatos. Napapakagat labi siya. Gusto niya ng pektusan pero baka maramdaman sila ni Elias. Ang hat ng asawa ko. Bulong nito sa tenga niya. Ramdam niya tuloy ang pagtaas ng mga balahibo sa buong katawan niya. Lumayo siya at sumandig sa dingding ng elevator. Nakita pa niya ang pagngisi nito. Kung pwede lang talagang kutusan si Zerka. Kanina pa niya ginawa. Daddy! Pagpasok pa lang ng mansyon ng babae, boses niya na ang pumuno sa kabuuan ng kabahayan. Gigil na gigil ito at nagdadabog pa. Nabubulabog na ang lahat pati ang mga katulong biglang nagtago dahil sa kanilang amo na mas masama pa yata kay Judas. Iha, what's wrong with you? Bakit ka umaatungal na parang baka dyan?
pababa ng hagdan ng kanyang ama at may hawak itong tungkod. Gold pa ang kulay nun at sa pinakahawakan ay dragon ang nakaukit. Dad, akala ko ba wala na si Isabel? Akala ko ba ginawa niyo na ng paraan? Pero bakit nandun siya at kasama niya si Zerka? At ang pinakamasama pa rito, may anak sila. Hiyaw niya sa galit. Nasaan si Tibor? Ipatawag si Tibor. Galit na sabi ng matandang lalaki. Siya si Rufus Chin, ang ama ni Kati Chin, at boss rin ni Tibor na ama ni Isabel. Ito ang sanang bibili kay Isabel noon para isali sa isang okasyon ng mga mayayaman na nangangailangan ng magagandang babae. Pero dahil gahaman si Tibor at kailangan ito ng pera, agad niyang ibinenta ang babae kay Zerko del Fuego. Sobra ang galit ni Rufus at kamuntik niya nang mapatay si Tibor. Ngunit dahil nangako itong kukunin si Isabel kay Zerka, kaya hinayaan niya itong mabuhay. Ngunit ang sabi ni Tibor, nawawala raw, pero bakit ngayon ganito ang sinasabi ng anak niya, ng Yunika iha niya? Boss, bakit ho? Nakayo kong sabi ni Tibor. Sinungaling ka. Bakit ang sabi ng anak ko'y nasa pangangalaga ni Del Fuego na inyong anak mo? Akala ko ba'y nawala yun? Bakit biglang nagpakita? Hiyaw nito sa galit. Umatras si Tibor dahil iwinawas-iwas niya ang hawak na tungkod. Ano ho? Pero ang sabi niya po nawawala si Isabel. Yes, Dad. Hindi ko nga nakita ang Isabel na yun ng ilang taon. Pero kanina naroon siya at may anak sila, Daddy. May anak sila. It can't be. Hindi ako papayag, Daddy. Do something. Alam ni Kati na si Tibor ang amain ni Isabel. Kaya nga siyang nagutos sa ama niya na bawiin si Isabel kay Zerka. Kahit double, kukunin nila basta makuha lang ni Tibor ang pamangkin nito sa lalaking mahal niya. Hindi po ako nagsisinungaling, boss. Nawala nga po si Isabel pero hindi ko humaintindihan kung bakit bumalik. Tanga, syempre may anak sila. Ano ba ang kalimitang habol ng babaeng may anak, lalo na't mayaman ng ama? Natigilan ng lalaki. Maya-maya, tumangot-tango na. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo? Kunin mo yung Isabel na yun at dalhin sa akin dahil may bibili sa kanya. Pero boss, ang sabi ng anak ko ninyo, may anak na. Ibig sabihin ay hindi na... Tanga, anong akala mo sa akin? Kagaya mo? Alam ko yun syempre, basta kunin mo at dalhin sa akin. Opo boss, masusunod po. Tumalikod si Tibor, napayakap naman si Kati sa kanyang ama. Thank you, Daddy. Ikakamatay ko talaga kapag hindi na pa sa akin si Zerka, Dad. Ikakamatay ko. Don't worry anak, mapapasay si Zerka, pangako yan. Kaya nga mahal na mahal kita, Daddy, dahil lahat binibigay mo sa akin. Napangisi si Kati. Magdasal ka na, Isabel. Sa loob-loob pa nito. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang malaman ni Elias na si Zerka ang ama nito at ganoon na lamang ang saya ng bata dahil kumpleto na raw ang family nito. Nagkasundo sila ni Zerka na tuwing Sabado at Linggo sa bahay ni Zerka ang kanilang anak. Pumayag naman siya kaysa naman ipagpilitan niya na hindi siya papayag. Baka kung ano pang maisipan nito. Kaya niya namang lumaban pero matindi ang magiging epekto nun sa anak nila kung sakali. Inaalala niya ang magiging reaksyon ng anak niya kapag nalaman nito na pinag-aagawan nila ang bata. Kaya pumayag na lang siya sa ganitong setup. At least, hindi namimilit si Zerka na doon na sila tumira sa bahay nito. Mukhang nakakahalatang iniiwasan niya ang Hudyo. Ngayon, tutungo siya sa bahay ni Zerka para sunduin ang anak niya. Hapon na rin kasi at kakalabas lang din niya ng company. Habang tumatagal, mas nag-iiba ang pakiramdam niya sa tuwing nasa paligid niya si Zerka. Lalo na nang mag-iba yung ugali nito. Noon kasi seryoso lamang ito't manaka-naka lang kung magsalita. Ngunit ngayon, bigla na lamang nagiging madaldal. Yun nga lang, mabilis lamang kung mag-init ang ulo. Habang patungo sa parking lot, dala niya ang mga importanteng documents ng company. Kailangan niya iyong reviewin para bukas. Wala na halos nakaparadang mga sasakyan dahil karamihan ng mga empleyado ay nakaalis na. Akmang papasok na siya ng kanyang kotse nang may magsalita sa likuran niya. Kamusta ka na, anak ko? Sa ilang taon, ngayon lang ulit niya narinig ang boses ng lalaking walang ibang ginawa kundi ang pagtrabahuhin siya araw man o gabi para lamang may ibili ito ng alak, sigarilyo at may maipang sugal. Chong? Ngumisi ang lalaki habang palapit sa kanya. Hindi pa rin ito nagbago. May bigote pa rin at malaki ang tiyan. Parang 9 na buwan na at manganganak na anumang oras. Umatras siya ng 2 hakbang. Mukhang mayaman ka na ngayon, anak. Baka pwedeng isama mo ko sa yaman mo. Chong, anong ginagawa niyo rito?
Unti-unti siyang nakaramdam ng takot nang may dalawa pang lalaki na papalapit sa kanila at nakangisi rin ang mga ito. Malalaki ang mga katawan. Siyempre, kukunin kung ano yung pagmamay-ari ko. Tatakbo na sana siya nang may humawak sa likuran niya. Tulong! Tulong! Security! Ngunit bigla na lamang nagdilim ang paningin niya nang sikmuraan siya ng amain hanggang sa nawalan siya ng malay. Samantala, kanina pa naghihintay si Zerka at anak niyang si Elias para sana sorpresahin si Isabel ng isang dinner sa garden ng kanyang mansyon. Nagpatulong pa siya sa mga tauhan para maiset ang mga dekorasyon. Ngayong gabi siya magpo-propose sa asawa para na rin malaman ng mundo na asawa niya talaga ito at hindi pinilit lamang. Sir, may tumatawag po sa inyo. Si Manang Tasing yun, hawak ang telepono. Saglit lang anak ha, may kakausapin lang si Daddy. Tumango si Elias habang abala sa binabasang aklat. Nasa sala ito habang hinihintay ang mami. Lumabas siya at pumunta sa garden. May 3 tauhan siya roon na tinatapos ang pinapagawa niyang heart shape na fresh flowers ang nakadikit. Hello? Sir, si Ma'am Isabel. Why? What happened? Bigla siyang nilamon ng kaba dahil sa tinig ng sekretary ng dalaga. May kumidnap po kay Ma'am sa parking lot ng gusali kanina, sir. Tulungan niyo po siya. Nanlamig ang buong katawan niya dahil sa narinig. Hindi na siya sumagot dahil mukhang alam niya na kung sino may gawa nun. Conrad, ihanda ang kotse. Aalis tayo. Cosmo, tumawag ka ng pulis ngayon din. Colin, sumunod ka sa akin sa taas. Hiyaw niya kaya tumigil ang lahat sa ginagawa at sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Hayop ka, Tibor. Wala kang isang salita. Sa loob-loob niya bago pinatay ang tawag. OMG! Kamusta ka naman, Isabel? Nasaan na napunta yung tapang mo, ha? At malakas na umalingaw-ngaw ang malakas sa sampal na pinagkaloob ni Cathy sa kanya. Ganti ko yan sa pananampal mong babae ka. Pero nagulat ito nang biglang duraan niya ito sa muka. May bahid pa yun ng dugo. Ew! Napakawalang kwenta mo talagang babae ka. Hinila nito ang buhok niya kaya't napangiwi siyang nagpupumiglas. Malakas lang ang loob ni Cathy dahil may tali ang kamay niya at hawak pa ng 2 tauhan ng ama nito. Pero kung wala siyang tali, babaliin niya talaga yung leeg ng malanding to. Okay ka na ba niyan, Cathy? Eto lang ba yung kaya mo? Bakit hindi mo na lang ako patayin para matapos na yung paghihirap ko? Walang kwenta ka pala eh. Bigkas niya sa nanlilisik na mga mata. Huwag kang mag-alala, Isabel. Kahit hindi kita patayin, mapupunta ka rin naman sa impyerno. Total, doon ka naman nababagay. Huwag ka ring mag-inarte. Hindi ka berhen para humindi. Pilit siyang nagpupumiglas habang ipinapasok siya sa van na kulay itim. Anong gagawin niyo sa akin, Chong? Maawa ka na, tulungan mo ko. Kahit natatakot, hindi siya umiyak o pinanghinaan ng loob dahil ang mga naranasan niya noon ang nagturo sa kanya para maging kalmado kahit sa ganitong pagkakataon. Manahimik ka, Isabel. Sana kung hindi ko inasawa yung ina mo, di sana hindi ako naghihirap ngayon at may pera pa ako. Mga salot kasi kayo kaya kailangan kong pumasok sa ganitong sitwasyon. Ikaw ho ang salot. Kung hindi ka sana sugarol at lasinggero, di sana hindi nagkanda kuba-kuba at tinibi si nanay sa paglalaba para lamang palumunin kayo. Namatay si nanay dahil sa TB dahil imbis na ibili niya ng gamot, yung perang kinikita niya, kinukuha mong hayop ka. Sana pala, unti-unti kitang nilaso nun sa tuwing kakain ka para ikaw ang namatay imbis ng nanay ko. Malakas na sigaw niya. Manahimik ka! Sasampalin sana siya ng amain nang magsalita si Rufus. Tama na yan, dalhin niyo na yung babae at naghihintay na yung bibili. Anito bago tinaas ang tungkod para patigilan ng magsalita pa si Tibor. Si Tibor at 2 mga tauhan ni Rufus ang nasa itim na van at ang kotse sa likod na kasunod ay si Cathy at ang ama naman ito. Hindi na siya makapagsalita dahil tinalian na ni Tibor ang bibig niya at pati ang mga mata niya. Takot man, hindi siya nagpahalata. Panayang dalangin niya na sana dumating si Zerka o kung sino mang tutulong sa kanya. Sana mayroon dahil ayaw niya pang mawala. Ayaw niya pang mamatay ng ganito kabata. Parak! Rinig niyang sigaw ng isang sasakyan at naramdaman niya ang pagbilis ng kotse. May mga putok ng baril siyang naririnig ni hindi niya alam ang mga nangyayari. Naramdaman na lamang ni Isabel nang tumigil ang sasakyang sinasakyan nila. Naramdaman niya ang pagbukas ng pintuan sa gilid niya at nang pumasok ang hangin, naamoy niya agad ang kulon na pamilyar sa kanya.
Mas nanuot yun sa ilong niya nang kinalas ng lalaki ang tali sa likuran niya. Zerka? Garalgal na boses ang pinakawalan niya. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kapanatagan nang maamoy ang pabango ng binata. Shh! It's alright. Bulong nito sa kanya. Nang makalas ang tali sa kamay niya, mabilis niyang ibinaba ang piring sa kanyang mga mata. Doon lamang tumambad sa mismong harapan niya si Zerka. May hawak itong Armalite. Nakangiti ito sa kanya habang nakatayo sa harapan niya. Napaluha siya nang hindi niya namamalayan at biglang napayakap sa binata. Humahagulgol siya. Ito ang oras na kailangan niya nang ilabas ang lahat ng takot sa kanya kanina. Hinagod ng lalaki ang likuran niya at binaba ang hawak na baril. I'm sorry, kamuntik na akong mahuli. Kumalas siya at tumitig sa binata. Salamat. Ayoko ng thank you. Kumunot bigla ang kanyang noo. Ano? Halik sa labi ang gusto ko. Nakurot niya ito sa braso. Ouch! Reklamo naman ni Zerka. May dugo ang kamay niya kaya agad niyang kinabig ang braso nito. Doon niya nakita ang sugat ng lalaki. May tama ka. It's okay. Hindi ako mamamatay dyan. Pero ikamamatay ko kung hindi mo ko hahalikan. Kahit talaga may sugat, malandi pa rin. Sir, kailangan niyo na hong ipagamot yung sugat ninyo. Lumapit ang isa niyang tauhan. Sige na, ipagamot mo na. Lumabas siya ng van, ngunit hindi man lang gumalaw si Zerka. Tara na, pamimilit niya rito. Ang halik ko. Parang gusto niya talagang saktan ito pero hindi niya ginawa. Lumapit siya at hinalikan ng mabilis ang labi nito. Ngunit tila, hindi na kontento si Zerka. Tumalikod siya, ngunit maagap na hinawakan ng binata ang palad niya at mabilis na hinila palapit rito. Ganito kasi ang gusto kong halik. Anito, bago siniil ng halik ang nakaawang niyang labi. Hindi mo siguro alam no, napatango lamang si Isabel dahil sa mga narinig buhat kay Dulka. Akala niya talaga binibiro lamang siya ni Zerka na asawa siya nito, pero sa ipinakitang marriage contract ni Dulka ay mukhang nag-iba bigla ang paniniwala niya. Maging ang lahat ng mga nagawa ni Zerka at kung bakit siya nito sinaktan nun ay dahil lamang daw sa selos. Hindi naman kasi niya alam bakit kasi hindi man lang nagsasabi yung hudyong yun. Ayan tuloy, nanguhula-hula lamang siya. Umabot pa ng taon bago sila nagkita. Kung sana sinabi nito agad ang lahat, baka hindi naging ganito ang lahat. Si Manang Tasing ang lookout niya sa mansyon ni Zerka at sa company, si Dulka. Naawa raw kasi si Dulka kay Isabel nun at para na rin magtanda ang kaibigan. Yun nga lang nang malaman ni Zerka, nakatikim ito ng malakas na suntok sa muka. Noon pa man ay mahal ka, Dulka! Umalingaw-ngaw ang boses ni Zerka sa buong kabahayan at kapapasok lamang ni Zerka sa main door ng mansyon nang magsalita ito. Nakatingin lang si Isabel sa binata nang nakangiti. Dulka, anong sinabi mo? Ha? Wala. Okay, sige Isabel. Pag-isipan mo ha, kung magpapakasal ka pa dyan, sinungaling yan eh. Anito bago tumalikod. Shut up, Dulka! Sabi nitong muli habang sinusundan ng tingin ng kaibigan nito na papalabas ng bahay. Napatawa naman si Isabel habang pinagmamasdan ng dalawa. Ngunit nang humarap si Zerka, tumahimik siya bigla. Anong sinabi niyo, wife? Wala naman. Aniya bago tumalikod upang tumungo sa kusina. Dito kasi kakain ng lalaki na kasunod sa likuran niya. Sa susunod na buwan ng schedule ng kanilang kasal at habang hindi pa sila kasal, hindi pa sila pwedeng magsama sa iisang bahay. Pero minsan, dito rin si Zerka natutulog pero wala namang nangyayari sa kanila. Nirerespeto siya ni Zerka kahit nagtitiis ito at alam niya yun, kaya nga araw-araw mas minamahal niya pa ito lalo. Idagdag pa ang tungkol sa sinabi ni Dulka kanina. Kamusta ang tiyo mo? Tanong ni Zerka habang nasa harap siya ng kalan. Nakayakap ito sa kanya. Ayos na, dadalhin na raw bukas sa kulungan. Buhay pa ang tiyong niya dahil sa binti ito tinamaan. Ang dalawang mga kasama nito ipatay ayon sa mga pulis. Si Rufus at Cathy naka-hospital arrest dahil inatake sa puso ang matanda at si Cathy hindi alam kung ayos lang ba ito dahil tila nawawala sa katinuan kung minsan. Naisip ng mga pulis na ilipat na lang daw nila sa mental, baka doon maging maayos pa ito. Tatawa daw kasi at minsan iiyak, parang na-shock sa mga biglaang pangyayari kaya nagkaganon. Nakakalungkot na may mga taong kailangan gumawa ng masama para lamang makuha nila yung nais. Oo nga't nagtagumpay ka, pero hindi rin magtatagal. Babawiin niyong lahat at pagbabayaran mo ang lahat ng mga naging kasalanan mo. Mami, Daddy, look po, may pangalan ako ng magiging kapatid ko.
Nagulat silang dalawa, kumalas si Zerka sa pagyakap sa kanya at tumingin kay Elias. What is it, anak? Here, daddy, kapag lalaki yung magiging brother ko, Elliot ang pangalan, at kung babae na may ay Elise. Napatawa si Zerka at tumingin sa kanya. Narinig mo ba yon, mami? May pangalan na si Elias sa magiging kapatid niya. Baka naman pwede na natin gawin mamaya. Pabulong ang huling dalawang salita. Natigilan tuloy siya at napalo ng palad ang siko ng binata. Ouch! Oops, sorry. Napangisi siya dahil ang napalo ay ang mismong sugat ni Zerka. Tumalikod si Elias kaya't muli itong yumakap kay Isabel. Isang beses lang eh. Tigilan mo ko, Zerka. Please? Nagmamakaawa nitong tinig. No, next month na eh. Ang kulit mo naman. Hinawi ni Isabel ang mga palad ng binata at hinubad ang apron na suot. Pumasok sa kusina si Manang Yula kaya tumigil si Zerka sa pangungulit. Manang, pakiayos na lang yung lamesa, magbibihis lang ako saglit. Sige, iha. Dumiretso sa itaas si Isabel at hindi niya napansin na sumunod pala sa kanya si Zerka. Akmang isasara niya na ang pinto ngunit hinarang ng binata ang paa nito. Bakit, Nan? Bago pa man siya nakapagsalita, siniil na ni Zerka ang labi niya. Inilak nito ang pinto at dahan-dahang itinutulak ang dalaga patungo sa kama. Zerka, ngunit hindi ito nakikinig at mukhang walang nasa isip kundi ang maangkin si Isabel. I love you, wife. Hindi ko man nasabi yun nun pero sinisiguro kong mahal na mahal kita, asawa ko. Malamlam na mga mata habang nakatitig sa kanya. Nasa ibabaw niya ang binata habang dinadampian siya ng mamunting halik sa labi. Mahal din kita pero sana sa susunod magsabi ka naman hindi na muli nakapagsalita si Isabel nang angkinin muli ni Zerka ang kanyang mga labi. Siguro next time magiging vocal na talaga si Zerka para naman hindi siya mahirapan at dadalasan na rin ang pagsasalita para hindi mapanis ang laway. Ngayon, sisiguruhin niyang maikakasal sila ni Isabel sa simbahan at ibibigay niya ang nararapat na kasal para sa pinakamamahal.